Mateo, ang henyo, credit to the author. M2051-60. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Daylan, sinanay mo na ba ng 1,000 beses si Seren Cloud 300 Hands? Nangangahas ka bang magpabeya rito? Tiningnan ni Griffin si Daylan na kasalukuyang nagbababad sa araw, at galit na some-easy. Si Daylan Duan ang binata na may apelyidong Duan na nangungutya kay Mateo noon. Nang pumipili ng Panginoon, si Daylan ay sumali rin sa pagpili kay Mateo nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Matapos makarating ang kanilang grupo sa Heavenly Eagle Imperial City, sumali sila sa Peel Tower. Ayon lang sa mga tagubili ni Mateo, maaari lamang silang maging mga medicine boy. Hindi isinasaalang-alang ang mga iba't ibang gawaing ito, ang kanilang nilinang din ay ang mga pinakasimpleng pamamaraan ng alchemy. Para sa mga henyo ng alchemy na mayabang sa puso at mayabang sa ugali, ito ay isang bagay na hindi maaaring tiisin. Kinailangan nilang paulit-ulit na gawin ang ilang nakakabagot na bagay araw-araw, wala nang oras para maglinang. Sa kanilang pananaw, pagsasayang lang ito ng oras. Hindi naman ito pagpapagalit sa kanila, kundi pagtatawanan lang sila. Sa loob ng wala pang kalahating taon, mahigit 10 tao ang umalis sa Heavenly Eagle Imperial City. Pagkalipas ng 1 taon, 7 hanggang 8 tao pa ang hindi na nakatiis at umalis. Ang mga henyong disipulong ito ay may kaunting karanasan. Kalaunan, matapos nilang marinig ang balita ng pagpanaw ni Mateo, isa-isa silang umalis ng kaeg-kaeg. Ngayong lumipas na ang 10 taon, ang orihinal na 40 katao ay mayroon na lamang 3 kakaunting tao na natitira. Bukod kina Griffin at Daylan, mayroon ding isang binata na nagngangalang Jacob Yang. Si Jacob ang ika-20 pwesto ng 5-star group, na siya ring huling pwesto. Pero siya lang ang nagpersige hanggang ngayon. Maging si Dimitri ay agad ding umalis matapos marinig na bumagsak si Mateo. Hey, kuya yun? Kung hindi mo ako pinaupo, matagal na sana akong aalis, si Daylan. Isang kawawang Seren Cloud 300 Hands, nakapagsanay na ako nang hindi bababa sa ilang 10,000 beses. Ano pa ang silbi nito? Bukod pa rito, patay na si Mateo. May kahulugan pa ba ang patuloy na pagpupersege? Sabi ni Daylan nang may mapanghamak na mukha. Kumunat ang noo ni Griffin, at sinabi niya nang may malamig na pagsinghot, Daylan, patuloy kitang pinapa-cultivate ng masigasig, pero ayaw mong makinig. Sa pagbabasa ng libro ng 100 beses, natural na makikita ang kahulugan. Ganito rin ang loika ng refining pills. Kung masigasig kang nagsanay sa Seren Hand 300 Hands, tiyak na magkakaroon ng ibang pakiramdam. Tumawa si Daylan at sinabing, tama na yan. Isa lang yang rank 1 o 2 alchemy technique, anong klaseng kakaibang pakiramdam ang meron? Masigasig ka nang nagsanay sa loob ng 10 taon, pero hindi ko rin nakitang nagkaroon ng anumang tagumpay ang iyong kaharian. Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na yan. Wala akong oras para mag-aksaya ng oras dito. Brother yon, hindi ka ba talaga aalis kasama ko? Sa tabi, sinabi ni Jacob, kapatid na Duan, tama ang sinabi ni kapatid na yon. Hindi ko rin inaasahan na ang mga pangunahing pamamaraan ng alchemy na ito ay mayroon pa ring mahimalang pag-unawa noon. Kung masigasig kang maglilinang, talagang kakaiba ito. Sumanghel si Daylan ng malamig at sinabing, anong kinalaman mo dyan sayo? Sa tingin mo ba matatawag mo akong Brother Duan? Umalis ka. Nagkunot ang noo ni Griffin, at seryosong sinabi, gusto mo ba talagang umalis? Malamig na sabi ni Daylan, kapatid na yon, hindi naman sa pinapuna kita, pero kahit gaano pa kagaling ang talento ni Mateo, pinatunayan niya pa rin ang sarili niya. Ang talento mo ang numero 1 ngayon sa southern border, pero gusto mo bang sayangin ang oras mo rito? Bumantong hininga si Griffin at sinabing, kalimutan mo na yan. Kaunti lang ang pagkakaintindihan ng mga taong may magkaibang prinsipyo. Umalis ka na. Iyon lang, sana hindi mo pagsisisihan sa hinaharap. Ngumiti si Daylan at sinabing, pagsisisi. Paano nangyari iyon? Kapatid na yon, ikaw ang magsisisi. 10 taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin nagising si Mateo.
Sa tingin mo ba ay maaari pa rin siyang Magi gising? Pagkatapos magsalita, umalis si Daylan na tumatawa ng malakas. Bumantong hininga si Jacob at sinabing, kapatid na yon, hindi ko talaga inaasahan na kaya mo palang magtiyaga hanggang sa hakbang na ito. Medyo nawala si Griffin sa malalim na pagmumuni-muni. Nang marinig niya ang sinabi ni Jacob, bahagyang ngumiti siya at sinabing, para sa iyo ba ay isa lamang akong pantalon na seda, at hindi ko kayang tiisin ang mga paghihirap at pagdurusa. Namula si Jacob. Malinaw na ganoon nga ang iniisip niya. Ngunit sa 10 taon na ito, ang mga kilos at pag-uugali ni Griffin ay talagang nagpaiba sa pananaw niya sa kanya. Siya ang isa sa lahat na kayang tiisin ang pinakamaraming paghihirap at siya rin ang pinakamasipag na Nagelinang. Kahit na ang mga teknik na ito sa alchemy na nasa ranggo 1 at 2, matagal na niya itong kabisado ng lubusan, ngunit paulit-ulit pa rin niya itong sinasanay ng mabuti. Nang malapit nang umalis ang lahat, si Griffin rin ang nagsalita at same time na nagmakaawa. Wala lang talagang nakinig sa kanya. Sandali siyang nagmuni-muni, at biglang nagsalita si Jacob, kapatid na yon, sa tingin mo ba? Makakabalik na talaga si Grandmaster Crosswell. Naging seryoso ang tingin ni Griffin. Bumantong hininga siya, umiling at sinabing, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Gulat na sabi ni Jacob, kung ganoon, nandito ka pa rin ba? Ngumiti si Griffin ng mapait at sinabing, kung 5 taon na ang nakalipas, may tiwala pa rin ako na makakabalik si Grandmaster Crosswell. Pero 10 taon na ang nakalipas, nagpadala na ng balita ang panig na yun na wala nang hininga ang katawan ni Grandmaster Crosswell. Isa itong ganap na pagpapakita ng kawalan ng anumang puwersa ng buhay. Ang dahilan kung bakit ako nanatili rito ay dahil pakiramdam ko ay hindi lang kami sinusubukan ni Grandmaster Crosswell. Talagang may mga itinuturo siya sa amin. Simula nang makarating ako sa Peel Tower, natuklasan ko na maaaring mag-cultivate ng ganito. Napakarami ng mga bagay na hindi natin napansin noong una. Jacob, sa palagay ko ay pareho rin ang nararamdaman mo, hindi ba? Tumango si Jacob ng seryoso at sinabing, ganoon nga. Isang matayog na skyscraper ang itinayo mula sa pinakailalim nito. Sa tingin namin ay namumukod tangi ang aming talento sa alchemy, ngunit napabayaan namin ang kahalagahan ng pundasyon. Sa tingin ko, para kay Grandmaster Crosswell na magkaroon ng ganitong kakilakilabot na lakas sa murang edad, malaking bahagi ng dahilan ay nagmumula rito, tama ba? Tumango si Griffin, malalim din ang nararamdaman niya. Sa loob ng 10 taon na ito, maraming beses siyang tinawagan pabalik ni Empyrean Pilljade, ngunit tumanggi siyang bumalik kahit ano pa ang mangyari. Naghihintay sa isang himala na lilito. Tiningnan ni Empyrean Flutterfeather ang Mateo sa loob ng Sea of Law, ang kanyang mga titig ay lubhang komplikado. Mateo, patay ka na ba talaga? Hindi naniniwala ang Empyrean na ito na mamamatay ka sa bagay na ito. Pero, 10 taon na ang nakalipas. Bakit hindi ka pa rin nagigising? Bumantong hininga si Empyrean Flutterfeather. Hey, dumating na naman si Brother Flutterfeather. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Hindi ka pa rin sumusuko. Sinubukan ng batang ito ang Heavenly Daw, matagal nang nabura ang banal na kaluluwa niya. Iniisip mo pa rin ba na mabubuhay pa siya ulit? Natatawang sabi ni Empyrean Proudcloud. Bahagyang kumunot ang noo ni Empyrean Flutterfeather at sinabing may malamig na sanggal, Proudcloud, nitong ilang taon, ang ilan sa inyo ay sumalungat sa kasunduan ng Peak Alchemy Meet at palihim na kinain ang teritoryo ng Heavenly Eagle. Sa tingin mo ba talaga ay dapat paglaruan ang aking Myriad Treasure Tower? Tumawa ng malakas si Empyrean Proudcloud at sinabing, hindi tama ang mga sinabi ni Brother Flutterfeather. Patay na si Mateo. Ang mga lugar na nasasakupan ng Heavenly Eagle ay natural na naging mga lupang walang may-ari. Napakalawak na teritoryo, kung ang mga martial artist na iyon ay walang mga medicinal pills, paano magsasaka? Pinagpupala rin natin ang isang rehiyon sa paggawa nito, hindi ba? Bahagyang naging malamig ang tingin ni Flutterfeather at muntik nang magwala sa galit nang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, habang nakatingin sa dagat ng batas ng may pangamba. Pero tumawa ng malakas si Empyrean Proudcloud at sinabing, hahaha. Nagsimula nang maglaho ang dagat ng batas.
Kapatid na Flutterfeather, matutulungan mo na si Mateo na kunin ang kanyang bangkay. Hindi kalayuan, ang dagat ng batas na kanina'y kalmado ay sa wakas ay nagkaroon na ng mga aktibidad. Ang malawak na kapangyarihan ng batas ang dulot ng matinding pag-alunalon sa espiritual na enerhiya sa paligid ng Chenyu Plaza. Ugong. Sa oras na ito, biglang nagbago ang hangin at mga ulap. Unti-unting dumilim ang langit. Sa espasyo kung saan naroon ang dagat ng batas, isang malakas na bagyo ang biglang bumalot. Walang hanggang langit at lupang espiritual na enerhiya ang biglang lumapit sa dagat ng batas. Hindi mabilang na enerhiyang espiritual ng langit at lupa ang nagsama-sama upang bumuo ng isang hamog na espiritual na enerhiya na naging pisikal. At ang bagyong ito ay nabuo kasama si Mateo bilang sentro. Tuwang-tuwa si Empyrean Flutterfeather. Pagkatapos ay tumawa siya ng malamig at sinabing, kunin ang bangkay. Mukhang hindi na kailangan. Sa tingin ko ay mas mabuting pag-isipan mo kung paano ka magbibigay ng ulat sa alyansa. 2052. Ito. Paano ito posible? Nanliit ang mga mata ni Empyrean Proudcloud at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Mateo na nasa gitna ng unos. Hindi dapat mangyari ang ganitong bagay. Si Mateo, siya, ba talaga ang nakakalusot? Paano nga ba tatagal ng hanggang 10 taon ang isang tao sa loob ng isang nakapangangilabot na dagat ng batas? Ang kahangahangang aura ni Mateo ay labis na masigla habang ang kanyang puwersa ng buhay ay umuunlad. Paanong mayroon pa ring anyo ng isang patay na tao? 10 taon na ang lumipas. Iilan na lamang ang natitirang mga tao na naghihintay pa rin sa paggising ni Mateo sa paligid ng Chenyu Plaza. Kabilang narito si Terry. Nang makita ang kahangahangang tanawing ito, ang mukha ni Terry ay nagpakita ng matinding kaligayahan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagkabalisa. Hahaha. Hindi nga namatay si Grandmaster Crosswell. Hindi nga namatay. Alam kong hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay. Halos mabaliw na sabi ni Terry. Sa loob ng 10 taon na ito, unti-unting bumagsak ang kanyang kalooban. Hindi na niya kayang tiisin pa. Pero habang iniisip ang kabutihang loob ni Mateo sa kanya, nagpumilit pa rin siya. Sa paligid ng Chenyu Plaza, sunod-sunod na figure ang biglang lumitaw. Ang mga Empyrean powerhouse na hindi pa nakakaalis sa Cloudfield Great Imperial Capital ay sunod-sunod na nagpakita. Sa totoo lang, karamihan sa mga Empyrean ay hindi umalis. Malaki ang nakinabang sa kanila sa loob ng dagat ng batas. Natural, habang mas maaga nilang nauunawaan, mas lalo nilang natutuklasan. Kaya naman, sa 10 taon na ito, karamihan sa mga tao ay nanatili sa Cloudfield Great Imperial Capital. Sa oras na ito, ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkamangha. Hindi nila inakalang hindi lang pala nabuhay muli si Mateo, kundi nagdulot pa siya ng napakalaking kaguluhan. Kung titingnan ito, hindi naging madali ang tagumpay ni Mateo. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay mas malakas kumpara sa paglusot sa Fourth Firmament True God. Hindi talaga masusukat si Grandmaster Crosswell gamit ang sentido komon. Sino ang mag-aakala na 10 taon pa rin siyang nabubuhay? Hindi lang siya nabuhay muli, mayroon pang ang napakalaking tagumpay, hinagpis ni Empyrean Luman. Kung titingnan ang eksenang ito, ang enerhiyang espiritual ng langit at lupa sa sukat na 100,000 milya ay tila hinayla ng dagat ng batas na ito. Kung lahat ng ito ay nasisipsip, kahit na dumating ang isang ikapito o ikawalong Diyos ng langit, sisubog din ang mga ito. Bulalas ni Empyrean Blazing sa paghanga. Masyadong malawak ang ingay ng pag-atake ni Mateo. Kahit na nakita ito ng mga Empyrean na ito, bahagyang nagbago rin ang kanilang mga mukha. Bagamat ang kaunting espiritual na enerhiyang ito ay walang halaga sa kanilang mga mata, kapag inilagay sa True God Realm, ito ay talagang nakakatakot. Nagsimula siyang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Ibinuka ng isang Empyrean ang kanyang bibig. Pinigilan ng lahat ang kanilang paghinga. Gusto nilang lahat makita kung hanggang saan ang kaya ni Mateo. Sa oras na ito, sa gitna ng bagyo, baliw na pinaikot ni Mateo ang Chaos Heaven Span Cannon at nagsimulang lumunok na parang balina.
Naisip ni Mateo, pagkatapos ng 10 taon ng pag-unawa sa Dao, sa wakas ay nakapasok na ako sa Ancestor Realm. Ayon sa kasalukuyan kong mga naipon, kahit na direktang makalusot ako para maging isang peak sixth firmament true god, wala rin kahit kaunting problema. Ang totoo lang. Hindi ko alam kung sapat na ba ang espiritual na enerhiyang ito para magamit o hindi. Gayunpaman, ang mga selyong ginagawa ng kanyang mga kamay ay hindi man lang naging mabagal. Sunod-sunod na kumpol ng hamog ang direktang hinihigop niya sa katawan, at pagkatapos ay pinino at iniimbak sa origin peel. Iyon ay panahon, ito ay isang kumpol pagkatapos ng isa pa, at hindi bakas por bakas. Gamit ang mga naip na kakayahan ni Mateo, matagal na sana siyang maaaring maging isang fourth firmament true god. Sa kasalukuyan, dahil sa 10 taon nilang pag-unawa sa Dao sa loob ng dagat ng batas, isa itong maswerteng pagkakataon na tanging tingin lang ang nakikita ng mga nakamasid ngunit hindi nila maabyutin. Sa kasalukuyan niyang mga naipon na kakayahan, ang direktang paglusot kahit ang pag-abot sa pinakamataas na antas ng Sixth Firmament True God ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting nakatagong panganib. Ang kanyang aura ay patuloy na tumataas, at naging isang Fourth Firmament True God nang walang anumang sorpresa. Pero, malayo pa ito sa titigil. Ang kasalukuyang si Mateo ay parang isang matako na higanti na para bang kaya niyang lumunin ang buong mundo sa isang subo lamang. Ang bilis ng pag-ipon ng espiritual na enerhiya ay hindi talaga kayang sabayan ang bilis niya ng pagsipsip. Sa labas ng dagat ng batas, ang grupo ng mga makapangyarihang Empyrean ay nakamasid ng may pagtataka at natigilan. Ito. Ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng ganito, hindi ba siya takot na mapuno hanggang sa sumabog siya? Nanlaki ang mga mata ni Empyrean Proudcloud at sumigaw sa takot. Napuno hanggang sa sumabog siya. Hindi mo alam, di ba? Si Mateo ay may perpektong gininto ang katawan na parang ika-6 na transformasyon. Kasabay nito, sumisipsip siya ng espiritual na enerhiya para palakihin ang kanyang kaharian, at binabago rin niya ang kanyang malalaman na katawan. Natatakot ako na. Magrereklamo siya na hindi ito sapat. Sumulyap si Empyrean Flutterfeather kay Empyrean Proudcloud at sinabing may malamig na ngiti. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay pang magulat si Empyrean Proudcloud, iniabot niya ang kanyang kamay at sinenyasan, sabay sigaw, Mateo, tutulong sa iyo ang Empyrean na ito. Isang Empyrean ang kumikilos, ang enerhiyang espiritual ng langit at lupa sa loob ng ilang daang libong milya ay tila napukaw, at mabilis na sumugod patungo sa Chenio Plaza. Kahit nakahanga-hanga si Mateo, ang kanyang kaharian ay napakababa naman. Gusto niyang magtipon ng mas maraming espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ngunit kulang siya sa lakas para tumugma sa kanyang kagustuhan. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Empyrean Flutterfeather, at hindi niya napigil ang magliwanag ang kanyang puso. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay naging pinong ulan na bumagsak mula sa himpapawid. Ngunit ang pinong ulan na ito ng espiritual na enerhiya ay hindi kailanman lalapag sa lupa hanggat hindi direktang hinihigop ni Mateo. Hahaha. Maraming salamat, kapatid na Flutterfeather. Sabi ni Mateo sa malinaw na boses. Sa tulong ni Empyrean Flutterfeather, ang aura ni Mateo ay pumailan lang diretso sa pinakamataas na langit, ang kanyang malalaman na katawan at ang Martial Dao Realm ay sabay na umaangat. Kasabay nito, ang kanyang banal na kaluluwa ay nagsimula ng magbago-bago, at aktwal na nagsimulang sumipsip ng dagat ng batas. Damugong. Sa ibabaw ng kawalan, kumislap ang kidlat. Ang diwa, enerhiya, at diwa ni Mateo, tatlong landas na sabay na tumatagos, gaano kalaki ang kaguluhan. Gulat na sigaw ni Empyrean Proudcloud, siya. Sinasipsip niya ang dagat ng batas. Baliw ba siya? Pati ang mga mukha ng ibang tao ay natigilan din sa pagkamangha. Ano ang dagat ng batas? Sa madaling salita, bahagi iyon ng Heavenly Dao. Iyon ay isang bagay na higit na nakahihigit sa lahat ng buhay. Kahit ang mga Empyrean Powerhouse ay nakakaintindi lamang sa loob paano nila nagawang magpakita ng kahit kaunting kalapastanganan. Pero gusto talaga ni Mateo na sakupin ang dagat ng batas. Hahaha. Walang hanggan ang dagat. Kaunting butil lang nito ang kinukuha ko. Higupin mo para sa akin.
Tumawa ng may kabayanihan si Mateo habang hinihigop ang dagat ng batas, dahilan para patuloy na lumakas ang kanyang banal na kaluluwa. Bagamat hindi niya kayang makuha ang napakaraming bahagi ng dagat ng batas, ang kaunting pagtanggap at pagpapalakas ng kanyang banal na kaluluwa ay makakamit niya. Biglang narinig ang boses ni Dustless, Mateo, higupin mo pa ang dagat ng batas. Bilasan mo. Walang oras si Mateo para mag-isip ng sobra. Tumanggaw lang siya ng bahagya at ibinuhos ang isang bahagi ng dagat ng batas na hinigop sa loob ng perlas na pumipigil sa kaluluwa. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, ang nakapalibot na enerhiyang espiritual ng langit at lupa ay halos nasipsip ni Mateo. Ang kanyang tagumpay. Sa wakas ay tumigil. Isa na siyang peak fifth firmament true God ngayon. Nanliit ang mga mata ni Empyrean Proudcloud habang nakatingin sa figurang papalapit na may pagkamangha at puno ng kawalan ng paniniwala. Hindi man lang gumalaw si Mateo sa loob ng 10 taon. Sa sandaling ginawa niya iyon, talagang naduraj ang mundo, direktang nalagpasan ang dalawang maliliit na kaharian, at naabot ang tugatog ng fifth firmament true God. Hindi dapat tingnan kung paano ito dalawang maliliit na kaharian lamang. Para sa iba, nangailangan iyon ng ilang libo, o kahit ilang 10,000 taon ng akumulasyon, bago ito makamit. Gaano kakilakilabot ang espiritual na enerhiyang kinakailangan? Pero 10 taon lang ang ginamit ni Mateo. Ang hindi nila alam ay ginamit ni Mateo ang walang hanggang espiritual na enerhiyang ito at nakarating din sa huling yugto ng ika-6 na pagbabagong anyo na gininto ang katawan. Kung tungkol naman sa kanyang banal na kaluluwa, umabot na ito sa pinakamataas na ranggo 6. Ang tagumpay na ito ay halos nangangailangan ng isang kumpletong pagbabago upang ilarawan si Mateo. Ang Empyrean Pilgade na tahimik lang sa simula, ay walang tigil na kumurap-kurap, at sinabing may pabago-bagong emosyon, Griffin, tama ang taya ng batang iyon. Fuho, kapatid na Flutterfeather, maraming salamat sa iyong tulong. Kung hindi dahil sa iyo, malamang na hindi magiging ganito kasimple ang tagumpay na ito ni Crosswell. Humakbang si Mateo ng ilang hakbang at nakarating sa harap ni Empyrean Flutterfeather at sinabi habang ikinukuyom ang kanyang mga kamao. 2053. Sa Heavenly Eagle, tumingin si Daylan kay Griffin ng may pagkailang. Bago umalis, buong time siyang nangako na sinasabing pagsisisihan ito ni Griffin. Ngunit ngayon, siya naman ang nagsisisi. Oo, bumalik na naman siya. Matapos matanggap ang balita tungkol sa mapang-ipong tagumpay ni Mateo, bumalik siya sa Heavenly Eagle ng walang anumang tigil. Sa kasalukuyan, si Atticus ang administrador ng Peel Tower. Para sa mga henyong alchemist na ito na may malalim na pinagmulan, hindi rin sila maaaring masaktan ni Atticus. Maaari lamang niya silang hayaang bumalik. Kahit alam niyang hindi tatanggapin ni Mateo ang mga taong ito, responsibilidad naman ni Mateo kung paano magdesisyon. Hindi rin naman niya kayang magdesisyon para kay Mateo. Kapatid na yon, ako. Sabi ni Daylan ng may mapait na mukha. Nagtiyaga siya ng hanggang 10 taon ngunit hindi niya inaasahan na magtatagumpay siya sa huling segundo. Pero dahil hindi siya sumubok kahit minsan, hindi rin siya pumayag. Siguro naman ay lalambot ang puso ni Mateo at tatanggapin siya. Tumingin si Griffin kay Daylan at bumantong hininga, hay nako. Hinimok kita na huwag umalis noon, pero ayaw mong makinig. 10 taon ka nang nagtitiis, kaya bakit kailangan pang mag-alala pagkatapos ng ganoon katagal? Nagpakita si Daylan ng isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak at sinabing, sino ang mag-aakala na? Magiging ganito pala. Noong panahong iyon, buong mundo ang naniniwala na patay na si Mateo. Hindi kailanman pinangarap ni Daylan na hindi lamang hindi namatay si Mateo, kundi pati na rin ang kanyang lakas ay lubos na bumuti. Natanggap na niya ang balita mula sa pamilyang Duan na ang mapang-ipong tagumpay ni Mateo sa Cloudfield Great Imperial Capital ay gamulat sa mundo. Asensya, enerhiya, at espiritu. 3 landas na sabay na tumatagos, lakas na sumusulong ng may pagtalon at hangganan, direktang humahakbang patungo sa kaharian ng mga ninuno. Napakasumpungin ng isang nilalang, akala niya patay na siya kanina. Grabe, sinipas siguro ng asno ang ulo ng tatay mo.
Umiling si Griffin at sinabing, bagamat hindi ko maintindihan si Grandmaster Crosswell, mukhang ang ganitong antas ng figure ay tiyak na magiging labis na mapagmalaki. Dati, kahit na hindi ka masyadong masigasig sa paglilinang, maaaring tinanggap ka niya dahil sa iyong lakas ng loob. Pero umalis ka ng nasa kalagitnaan, kaya malamang na napakahirap para sa kanya na tanggapin ka pa. Namula ang ekspresyon ni Daylan, tinamaan siya sa mga sinabi ni Griffin. 10 taon ng pagtitiyaga ang nasayang sa isang araw. Hay nako, kahit kaunting pag-asa lang, gusto ko pa ring manatili. Sana tanggapin niya ako dahil sa 10 taong pagtitiyaga ko. Buntong hininga ni Daylan. Kasalukuyan niyang pinagsisihan ito hanggang sa maging berde ang kanyang mga bituka, ngunit wala ng gamot para sa panghihinayang na makakain sa mundong ito. Mas mataas ang pag-asa niya kumpara kay Dimitri sa mga taong iyon. Simula nang dumating ang balita tungkol kay Mateo, ang mga henyong umalis kanina, marami sa kanila ang sunod-sunod na bumalik. Sa kasalukuyan, sa loob ng Peel Tower, mayroon ng halos 20 katao. Dahil sa pagpapatuloy ni na Griffin at Jacob ng ganito, dati ay minamaliit at kinutya nila ito bago pa man ito. Pero ngayon, walang humpay silang naiinggit sa 2 taong ito. Kahit papaano, mas malaki ang tsansa ng 2 taong ito kaysa sa kanila. Sa loob ng City Lord Manor ng Cloudpeel Great Imperial Capital, ang tingin ni Mateo ay nakatitig kay Emperor Proudcloud nang may matinding init at sinabi niya ng may malamig na ngiti, kapatid na Proudcloud, hindi ba dapat ninyong lahat bigyan ito ng paliwanag Crosswell? Sumanghal ng malamig si Emperor Proudcloud at sinabing, anong paliwanag ang gusto mo? Naipadala ko na ang utos, lahat ng ito ay agad na aalis sa iyong impluwensya ang mga puwersa ng Empyrean. Hindi pa rin ba ito sapat? Kulang pa. Matatag at malinaw na sabi ni Mateo. Ngumisi si Emperor Proudcloud at sinabing, sabi mo hindi pa sapat yan kaya hindi pa rin sapat. Huwag mong tingnan kung paano ka nakaupo sa upuan ng isang Grandmaster, iniisip mong kaya mo talagang makipagsabayan sa Empyrean na yan. Malamig na sabi ni Mateo, maghagis ng kamay. Malusog ka rin ba? Ikaw. Sabi ni Emperor Proudcloud, tila napipilitan. Pero hindi man lang siya tiningnan ni Mateo. Habang nakatingin kay Emperor Pilljade, sinabi niya, kapatid na Pilljade, iniisip ko kung ano ang pananaw mo sa bagay na ito. Mula kay Emperor Flutterfeather doon, matagal nang alam ni Mateo na ang Emperor Proudcloud na ito at ang ilan sa iba pang mga Empyrean ay mga tauhan lamang ni Emperor Pilljade. Hanggat pipilitin niyang yumuko si Emperor Pilljade, natural lang na hindi maglalakas loob na umutot si Emperor Proudcloud. Nalungkot ang mukha ni Emperor Pilljade at sinabing, bagamat mali si nakababatang Kuya Proudcloud sa bagay na ito, sa loob ng 10 taon na ito, inakala ng lahat na may nangyari sa iyo. Ayon sa kasunduan ng alyansa, ang iyong teritoryo ay isang lupain na walang Panginoon. Sa makatuwid, ang krimen ni nakababatang Kuya Proudcloud ay mapapatawad. Kahit gustong kilalanin ni Griffin si Mateo bilang Panginoon, ito ay ito, at iyon ay iyon. Sa harap ng napakalaking kita, bakit naman mag-aalala si Emperor Pilljade sa isang maliit na Griffin? Hindi dapat tingnan kung gaano kaliit ang mga lugar na sinakop ng Emperor Proudcloud. Ang lahat ng mga Empyrean na pinagsama-sama ay umabot din sa 30% ng buong teritoryo. Nawala na sa Cloudpeel Great Imperial Capital ang posisyon bilang pinuno ng alyansa at 10% ng bahagi. Kaya paano pa sila makakagawa ng anumang konsesyon? Kahit gaano pa katalino si Griffin, isa pa rin siyang junior. Ang kanyang Cloudpeel Great Imperial Capital ay isang napakalaking titan. Hindi ba't madali pa ring mag-alaga ng 1 o 2 henyo? Bukod pa rito, kahit hindi siya kilalanin ni Griffin bilang guro, posible kayang hindi niya ito kayang turuan. Kahit ano paman, isa rin siyang makapangyarihang nilalang sa Ancestor Realm. Taglay pa rin ni Emperor Pilljade ang kaunting pagmamalaki. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, lupang walang amo. Hey, gusto mong kumilos ng walang kahihiyan. Mukhang. Hindi kayo luluha nang hindi nakikita ang kabaong. Malamig na ngumiti si Emperor Proudcloud at sinabing, ano? Maaari ka pa ring maglakas loob na umatras mula sa alyansa. Sa tingin mo ba ay talagang naglakas loob si Brother Flutterfeather na makipaglaro sa iyo ng ganito kalaki ang nakataya?
Kapag umatras na kayo, kalabanan mo na ang buong mundo ng alchemy ng Southern Border. Ikaw mismo ang magtimbang ng mga kahihinatnan. Ang iba pang mga Empyrean, kabilang ang ilang mga Grandmaster, ay palihim na tumango. Sinabi ni Mateo na mayroon siyang mahigit 100 formula ng tableta sa kanyang mga kamay. Pasalita lang niya ito, kaya hindi ito seseryosohin ng lahat. Pero dahil naging kaaway na sila ng buong mundo ng alchemy ng Southern Border, hindi lahat ay may ganitong lakas ng loob. Tutal, kahit nakahanga-hanga ang Heavenly Emperor Myriad Treasure, ang Southern Border ay mayroon ding ilang mga powerhouse ng Heavenly Emperor na ang lakas ay hindi mas mababa sa kanya. Sinabi rin ni Empyrean Pilljade, kapatid na Flutterfeather, kapag umatras ka na sa alyansa, magiging kaaway na natin ang lahat ng nakaupo rito. Kahit mataas ang talento ni Mateo, hindi pa naman siya lumaki at hindi niya kayang pinuhin ang rank 7 Divine Pills. Nararapat ba para sa iyo na tumaya ng ganito? Ang mga salita niya ay nagbabanta kay Empyrean Flutterfeather, at katulad din nito ay inihihiwalay si Mateo. Maliit na lugar lamang ang Heavenly Eagle. Kung hindi sasamahan ni Empyrean Flutterfeather si Mateo, hindi makakapagpasiklab ng anumang alon si Mateo. Kapatid na Flutterfeather, kailangan mong mag-isip ng 3 beses bago kumilos. Pagmamakaawa rin ni Empyrean Blazing Sun. Ang iilang dakilang Grandmaster, maging si Empyrean Windrider, ay hinihikayat si Empyrean Flutterfeather. Tanging si Empyrean Lumen lamang ang tahimik. Malinaw na nagtutulungan sila para mag-apply ng pressure at nagtutulungan din para supulan si Mateo. Kapag pinaghiwalay nila sina Empyrean Flutterfeather at Mateo, ang Heavenly Eagle ay magiging isang piraso ng matabang karne. Ang alyansa noon ay hindi na maituturing na mahalaga. Dati, ang iba't ibang mga Grandmaster ay nasa isang estado ng pagkakawatak-watek at hindi kailanman nagsama-sama. Ngunit ang pagkabigla na dulot sa kanila ng tagumpay ni Mateo sa pagkakataong ito ay masyadong malakas, na nagpaparamdam sa kanila ng isang napakalaking banta. Kung ang Myriad Treasure Tower ay nagsanib puwersa kina Flutterfeather at Mateo, sino pa ba sa Southern Border ang makakapigil sa kanila sa hinaharap? Kaya naman, hindi nila namamalayang nagsama-sama sila. Kasalukuyang nag-hajijek at nag-uusap ang lahat nang biglang tumayo si Empyrean Flutterfeather. Malamig niyang sinabi, masyado niyo rin akong minamaliit, Flutterfeather. Dahil wala kayong kahihiyan, kung gayon. Makipagdigma kayo. Mula sa araw na ito, ang aking Myriad Treasure Tower ay aalis na sa Southern Border Alliance. Kung tungkol sa teritoryo, lahat tayo ay aasa sa sarili nating kakayahan. Kung kaya ninyong agawin ang teritoryo mula sa mga kamay ng aking Myriad Treasure Tower, huwag kayong mag-atubiling lumapit at subukan ito. Hindi maiwasang magbago ng husto ang mga mukha ng lahat nang makita nila ang sitwasyon. Hindi nila inaasahan na ganito pala kay terminado si Empyrean Flutterfeather. 2054. Ang usapin ng pag-address ng Myriad Treasure Tower mula sa Southern Border Alliance ay pumukaw ng matinding kaguluhan sa mundo ng alchemy. Bilang isa sa ilang Leviathan, ang lakas ng Myriad Treasure Tower ay pangalawa lamang sa Cloudfield Great Imperial Capital. Ngunit gaano man kalakas, isa lamang ito sa 7 Leviathan. Ang pag-alis ng Myriad Treasure Tower mula sa Southern Border Alliance ay katumbas ng pakikipagdigma sa buong Southern Border. Bagamat hindi ito isang pagpatay gamit ang mga totoong espada at sibat, ang ganitong uri ng digmaang pangkalakal ay mas matindi pa kaysa sa pakikipaglaban. Sa lakas ng Myriad Treasure Tower, makakaligtas kaya ito sa ilalim ng pagkubkob ng 6 na dakilang Leviathan at lahat ng pangkat ng alchemy. Masyadong padalos-dalo si Empyrean Flutterfeather. Para sa kapakanan ng isang maliit na Mateo, magiging kaaway talaga siya ng buong Southern Border. Hey! Kahanga-hanga talaga si Grandmaster Crosswell, masasabi ko pang ang hindi naman kalabisan na tawagin siyang numero 1 tao sa Southern Border. Limitado lang talaga ang lakas ng isang tao. Hindi pa rin ninyo alam, di ba? Nagbukas na ng kanilang mga tindahan ang 6 na Leviathan, lahat sa teritoryo ng Myriad Treasure Tower. Dahil dito, maaaring kailanganin pang lumapit ang Heavenly Emperor Myriad Treasure. Napakabilis gumalaw ng 6 na Leviathan. Dapat ay berde na ang mga bituka ni Empyrean Flutterfeather dahil sa panghihinayang ngayon, di ba?
Saan man sa southern border, halos lahat ng alchemy ay pinag-uusapan ang bagay na ito. Sa kanilang pananaw, ang desisyon ni Empyrean Flutterfeather ay masyadong hindi matalino. Malinaw na itinutulak nito ang Myriad Treasure Tower papunta sa Fire Pit. Sa oras na iyon, malamang kakailanganin nitong lumapit ang Heavenly Emperor Myriad Treasure at linisin ang kalat. Karaniwang hindi nakikialam ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor sa mga gawain ng secular na mundo. Ngunit ang ganitong uri ng malaking bagay, malamang ay hindi rin makikita ng Heavenly Emperor Myriad Treasure. Ngunit sa oras na ito, sa Cloud Dream Mountain ng Lustrous Gold Great Imperial Capital, isang gininto ang liwanag ang Dam Alloy at isang nakakatakot na aura ang lumabas mula rito. Sina Ziyu at Qingyun, dalawang tao, ay nakakaramdam ng pag-alon na ito, na may walang kapantay na pagkamangha sa kanilang mga puso. Napakalakas, ito ang alon-alon ng mga powerhouse ng Ancestor Realm. Hindi ko inaasahan na si Elder Crosswell ay mabilis na nakarating sa Ancestor Realm at lumaban hanggang sa maging pantay ang kanyang katapat kay Master na nakarating sa Ancestor Realm. Nababahalang sabi ni Ziyu. Minaliit nila si Mateo noon, ngunit ang labanan nina Mateo at Empyrean Flutterfeather ay lubos na ikinamangha nilang dalawa. Ang Alchemy Intent Resonance, ang ganoong kahangahangang tanawin ay malinaw pa rin sa kanilang impresyon hanggang ngayon. Tumikim si Qingyun at sinabing, kahit na makalusot siya sa Ancestor Realm, ano pa nga ba? Hindi pa rin siya ang katapat ni Master. Natalo pa nga ni Master si Empyrean Pilljade sa Cloudpil Summit na ito. Ang kasalukuyang Master ang numero 1 tao sa southern border. Tumango rin si Ziyu at sinabing, totoo iyan. Paano naging katapat ni Master si Mateo? Kasalukuyang nag-uusap ang dalawang tao nang mawala ang nakakagulat na aura na iyon. Lumabas sina Mateo at Flutterfeather na may malalaking ngiti. Agad na lumapit sina Ziyu, Qingyun, Chen Chang, at ang ilang matatanda upang bumati, may mouses ang mga mukha. Guro, ikaw siguro ang nanalo, di ba? Ikaw ang numero 1 alchemy daw ng southern border. Puno ng kumpiyansa na sabi ni Ziyu. Tumawa ng malakas si Flutterfeather nang marinig iyon at sinabing, ang numero 1 tao sa southern border. Hahaha. Hindi pa mainit ang puwitan ko dahil sa pagkakaupo at inagaw na ito ng batang ito. Mula ngayon, kung hindi lalabas ang isang Heavenly Emperor, walang makakapantay sa kanya. Kahit ang ilang matatandang halimaw na hindi nagtatanong tungkol sa mga pangyayari sa mundo ay malamang na hindi rin makakapantay ni Mateo. Tumawa ng napakasaya si Flutterfeather, at napakadali rin niya itong nasabi. Ngunit nang makarating ito sa pandinig ni Ziyu at ng iba pa, parang bigla na lang itong nagulat. Ang ibig sabihin nito ay, natalo ang kanilang Panginoon. Ito. Paano ito nangyari? Natalo pa nga ni Master si Empyrean Pilljade sa Cloudpil Summit. Gulat na sabi ni Ziyu. Sa kanilang mga puso, si Empyrean Pilljade ay makapangyarihan na parang mga bituin sa kalangitan, hindi kayang talunin kahit kailan. Ngayon, ang kanilang Panginoon ay nakalusot sa Ancestor Realm at natalo si Empyrean Pilljade, na siyang numero 1 tao ng southern border, isang pag-iral na hindi kayang talunin ni Newman. Pero personal na inamin ng kanilang Panginoon na mas mababa siya kay Mateo. Paano? Naging ganoon kakakaiba ang lalaking ito. Tumawa si Flutterfeather nang may pag-aalinlangan at sinabing, nakalaban ko si Mateo ng 3 rounds at natalo ko silang lahat. Ang rank 6 Divine Pills na pinino niya ay halos kapantay na ng End Spirit Divine Pill. Mas mababa ako sa kanya. Tulad noong ang Martial Dao Realm ay nilinang sa mga susunod na yugto, ang saklaw ng kalidad ng malawak na Spirit Divine Pills ay napakalaki rin. Kung hahatiin ang malawak na Spirit Divine Pills sa lower, middle, at upper, 3 grade, kung gayon ang malawak na Spirit Divine Pills na pinino ng dalawang tao noon ay middle grade. Matapos makapasok sa Ancestor Realm, ang malawak na Spirit Divine Pills na pinino ni Flutterfeather ay umabot na sa mataas na antas. Ngunit ang kasalukuyang Mateo, kapag pinipino ang malawak na Spirit Divine Pills, ay maaari nang umabot sa peak high grade, na isang hakbang na lang ang layo mula sa End Spirit Divine Grade. Kung mas bumuti pa ang lakas ni Mateo, malamang na hindi rin magiging mahirap ang pagpino ng mga End Spirit Divine Pills. Siyempre,
madali lang itong pag-usapan, mahirap naman itong gawin. Pagkatapos ng Ancestor Realm, ang bawat hakbang pasulong ay napakahirap. Alam ni Flutterfeather na napakataas ng talento ni Mateo, ngunit ang pagnanais na malagpasan ang patong na ito ng papel sa salamin ng bintana sa loob ng maikling panahon ay malamang na hindi magagawa. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang lakas ni Mateo ay sapat na ring nakakagulat. Sa kasalukuyan sa lupain ng Southern Border, kung hindi lalabas ang mga 8-star Alchemy God, malamang wala nang makakalaban pa si Mateo. Hanggat makakarating si Mateo sa Empyrean Realm, siya ang magiging numero 1 tao sa tunay na Southern Border. Nang marinig ang mga salita ni Empyrean Flutterfeather, sina Ziyu, Chen Chang, at ang iba pa ay napabuntong hininga ng malamig. 3 round, wala pang ang panalo si Empyrean Flutterfeather kahit isang laban. Ipinapakita nito na matatag nang napigilan ni Mateo si Empyrean Flutterfeather sa usapin ng lakas. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Kapatid na Flutterfeather, huwag mo na akong lokohin pa. Itinaya mo ang Myriad Treasure Tower sa Crosswell na ito pa lang, medyo malaki na ang sugal na ito. Ang tiwala mo sa akin." Ngumiti si Flutterfeather at sinabing, "Kuho, hindi nila alam ang halaga mo, pero alam ng Empyrea na ito. Kaya mo pang gumawa ng soul-driving Dao Fusion Pill. Kaya ano ang saysay ng ilang uri ng karaniwang nakikitang medicinal pills? Akala nilang lahat ay nagyayabang ka. Kapag nasaksihan nila ang kakayahan mo, iniisip ko kung anong klaseng ekspresyon ang magiging ekspresyon mo. Sa larong ito, siguradong mananalo ako at hindi matatalo. Bakit hindi ako tataya? Kapag nanalo sa sugal, ang Myriad Treasure Tower ang magiging numero 1 pangunahing alchemy faction ng Southern Border. Kailangan nilang lahat na yumuko bilang pagsuko. Inaabangan na ng Empyrea na ito ang pagdating ni Pilljade na matandang fogey na nagbababa ng ulo sa harap natin ngayon. Hahaha. Matapos sabihin ang lahat ng ito, humagalpak pa ng tawa si Empyrean Flutterfeather. Hindi niya alam ang tunay na kahangahangang kakayahan ni Mateo, pero naniniwala siya kay Mateo. Hindi alam ng iba ang kakilabutan ng soul-driving Dao Fusion Pill, ngunit malinaw na malinaw kay Empyrean Flutterfeather. Ang mga hanggal na iyon, na orihinal na isang bagay na maaaring malutas sa pamamagitan ng pagyuko ng kanilang mga ulo, ay pinilit nilang lumipad si Mateo palabas. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa ng marinig iyon at sinabing, "Isa talagang demonyong kalkulado si Brother Flutterfeather. Huho, kung magtitiwala ka lang, ibibigay ko sa iyo ang 15 uri ng formula ng tableta na ito." Pagkatapos magsalita, casual na sinenyasan ni Mateo na kumuha ng isang tumpok ng mga jade slip at inilagay ang mga ito sa mesa. Nanliit ang mga mata ni Empyrean Flutterfeather at napasigaw siya sa gulat, napakarami. Casual niyang kinuha ang isang jade slip at inilubog ang kanyang banal na pakiramdam, muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, lumipat siya sa isa pang jade slip. Habang patuloy na tinitingnan ang bawat piraso ng jade, ang ekspresyon sa mukha ni Empyrean Flutterfeather ay lalong naging seryoso. Nang ibaba niya ang huling jade slip, ang tingin niya kay Mateo ay parang nakakita ng multo. "Hay nako, akala ng Empyrea na ito ay malinaw kung nakikita ang iyong pagkatao, pero noong nakita ko ang mga formula ng tableta na ito, saka lang nalaman ng Empyrea na minamaliit pa rin kita. Base pa lang sa mga formula ng tableta na ito, gusto ng Empyrea na ito na gumapang silang lahat papunta sa Lustrous Gold Great Imperial Capital at yumuko sa ating dalawa." Habang pinag-uusapan ito, tila lumitaw ang mga sinag ng makinang na liwanag sa mga mata ni Empyrean Flutterfeather. Ang tunay na kapangyarihan ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng walang hanggang kumpiyansa. Alam ni Empyrean Flutterfeather na ang labanang ito ay magdudulot ng isang panig na madugong pagpatay sa buong mundo ng alchemy ng Southern Border. 2055. Ang Lowind Great Imperial Capital, ang martial Dao ay umuunlad, at hindi mabilang ang mga makapangyarihang kapangyarihan. Ang lugar na ito ay sakop ng impluwensya ng Myriad Treasure Tower. Hindi kayang makialam ng ibang puwersa. Siyempre, limitado lang iyon sa mga patakaran ng Southern Border Alliance na hindi pinanggahasang pasukin ng ibang puwersa. Ngayon, iba na. Halos magdamag, ang mga tindahan ng gamot ng Longwind Great Imperial Capital ay nagkaroon ng napakaraming kumpol ng mga tumubong parang mga usbong pagkatapos ng ulan.
Tranquil Heart Pavilion, Purple Cloud Establishment, Swallowtail Hall, at iba pa. Ngunit ang may pinakamalaking reputasyon ay natural na kailangang mapabilang sa Cloudpil Establishment. Ang Cloudpil Establishment ay isang super faction na hindi mababaw kung ikukumpara sa Myriad Treasure Tower. Ang paglitaw nito ay sumisimbolo sa isang ganap na digmaan sa pagitan ng Myriad Treasure Tower at ng Cloudpil Establishment, dalawang dakilang superforce. Matapos mabuksan ang mga tindahan ng gamot na ito, agad silang bumuo ng isang nagkakaisang prente. Pinag-isang takdang presyo, pinag-isang pamamahagi, pinag-isang benta. Ang layunin ay napakasimple, puntiryahin ang Myriad Treasure Tower at habulin ang Myriad Treasure Tower palabas ng Longwind Great Imperial Capital. Si Ding Xiao, ang punong tindero ng Cloudpil Establishment, ay mahusay sa pamamahala at minsan nang itinaboy ang lahat ng 5 pangkat ng mga dakilang lola palabas ng isang dakilang kabisera ng imperyo. Kabilang sa mga ito ang Myriad Treasure Tower. Ang pagpapadala sa kanya ni Empyrean Piljade sa Longwind Great Imperial Capital ay malinaw na isang nakamamatay na dagok sa Myriad Treasure Tower. Kumalat na sa buong southern border ang balita ng pakikidigma ng Myriad Treasure Tower at southern border. At ang Longwind Great Imperial Capital ay may napakahalagang kahalagahan sa digmaang ito. Kapag ang Myriad Treasure Tower ay napaliyas mula sa Longwind Great Imperial Capital, malamang na mahaharap sila sa isang ganap na pagkatalo. Sa oras na iyon, ang isang pagkatalo ay magiging parang pagguho ng lupa. Mahihirapan na ang Myriad Treasure Tower na magkaroon ng lakas upang iligtas ang sitwasyon. Sa oras na ito, sa loob ng bagong bukas na bulwagan sa pinakamataas na palapag ng Cloudpil Establishment, mayroong isang malaking pagtitipon. Nagtipon dito ang iba't ibang tindero ng mga pangunahing puwersa, pinag-uusapan ang mga paraan upang matarget ang Myriad Treasure Tower. Tindero Ding, ang Chochanyo na iyan ay hindi tinatabla ng katwiran at payo. Ibinaba na natin ang mga presyo ng 30%. Hindi lang niya ibinaba ang presyo, kundi inanunsyo rin niya sa labas ng mundo na pagkatapos ng 3 buwan, ang presyo ng lahat ng medicinal pills ng Myriad Treasure Tower ay tataas ng 20%. Sa tingin ko, ang Myriad Treasure Tower ay patungo sa kapahamakan dito. Sabi ng tindero ng Tranquil Heart Pavilion ng may mapanghamak na tingin. Bahagyang tumango rin ang ibang mga tindera, bakas ang halatang tuwa sa kanilang mga mukha. Sa simula ay inakala nilang isa itong laban ng buhay at kamatayan. Hindi nila inaasahan na ang Myriad Treasure Tower ay masyadong mahina para makalaban ang mga kalaban. Paalala ng isa pang tindero Ding, kahit na nakikipaglaban tayo sa isang digmaan sa presyo, tiyak na magdudulot ito ng matinding pang-aagaw ng mga martial artists ng Longwind Great Imperial Capital. Sa oras na iyon, dapat siguraduhin ng mga medicinal pills ang sapat na stock. Tumango si Ding Xiao at sinabing, "Kapatid na Lin, makakaasa kayo, alam ng mga malalaking tao sa itaas ang kahalagahan ng labanang ito at inutusan na ang kani-kanilang mga paksayo na 5-star at 6-star alchemy gods na gamitin ang kanilang mga refining pills ng todo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa stock ng mga medicinal pills." Saka lamang nakahinga ng maluwag ang tindahan na si Lin at sinabing, kung gayon, makakapagpahinga na itong si Lin. Pagkatapos ng labanang ito, kahit na kumilos ang Heavenly Emperor Myriad Treasure, tiyak na mababawasan din ng malaki ang bahagi ng Myriad Treasure Tower. Sa ganitong antas ng digmaan, ang pinaglalabanan nito ay hindi ang mas mataas kaysa sa 7-star alchemy gods ng kaninong sambahayan. Kung titingnan ng buong southern border, ang mga powerhouse ng Empyrean ay napakakaunti rin. Pagdating sa kaharian na ito, lahat ay makakahanap ng mga 7-star alchemy gods para sa pribadong pagpipino ng mga tableta, at hindi napupunta sa mga tindahan ng gamot para bumili ng mga medicinal pills. Ang tunay na napakalaking demograpiko ng mga mamimili ay ang mga martial artists ng Celestial Deity Realm at True God Realm. Napakalaki ng kanilang kakayahang bumili at napakataas din ng pangangailangan para sa mga gamot. Kaya naman, kung sino man ang makakabihag sa puso ng grupong ito ng mga martial artist ang siyang panalo. Para sa parehong laban sa Longwind ngayon, pinag-isa ni Empyrean Piljade ang 5 banal na lupain ng madakilang bundok at naghanda na ng isang tiyak na pagpatay. Hindi nila bibigyan ng anumang pagkakataon si Empyrean Flutterfeather.
Pero sa pagkakataong ito, kumunot ang noo ni Ding Xiao at sinabing, maaaring ganoon nga, pero ayon sa pagkakaalam ko, hindi ganoon katanga si Zhou Chanyu. Kahit na kumpiyansa sila na mas maganda ang kalidad ng mga medicinal pills kaysa sa atin, imposible ring magkusa na magtaas ng presyo. Ang ikinababahala ko ay, mayroon pa silang ibang mga contingency. Tumawa ng malakas ang tindero na si Lin at sinabing, mga posibleng mangyari. Anong mga posibleng mangyari ang mayroon? Nabalitaan ko na para sa digmaang ito, tinipon ng mga malalaking tao ang lahat ng pinakamahuhusay na 5-star at 6-star alchemy gods. Mas mataas ang antas natin sa kanila pagdating sa kalidad ng mga medicinal pills. Kapag nakamit natin ang malaking tagumpay sa ating unang operasyon sa Longwind Great Imperial Capital, wala ng Myriad Treasure Tower sa hinaharap. Oo, masyadong maingat si Tindahan Ding. Kahit malakas ang Myriad Treasure Tower, ano pa ang halaga nila kumpara sa buong southern border? Tanong ng tindera ng Tranquil Heart Pavilion. Malamang natatakot ang tindero na si Ding na maglabas sila ng bagong medicinal pill, di ba? Huhu, matagal nang sinabi ng aking Panginoon, kahit na mayroon silang isa o dalawang bagong uri ng formula ng medicinal pill sa kanilang mga kamay, wala rin itong silbi. Maganda ang kalidad ng ating mga medicinal pills at mababa ang presyo. Hindi rin naman mga tanga ang mga martial artist, kaya bakit sila maaakit ng isa o dalawang uri ng bagong medicinal pills? Nakangiting sabi ng tindero ng Purple Cloud Establishment. Unti-unting kumerba ang mga kilay ni Ding Xiao at nakangiting sinabi, huhu, ako nga ang masyadong sensitibo. Tungkol sa labanang ito, matagal nang nakaya ni Ding na ito ang mga bagay-bagay at hindi niya talaga nakikita ang kanilang pagkakataong manalo. Kahit na gumawa ng hakbang ang isang 8-star alchemy god, imposibleng baligtarin ang sitwasyon. Sa tore ng pil ng lungsod ng imperyo ng langit na agila. Biglang may sumigaw sa gulat. Dumating na si Lord Mateo. Dumating na si Lord Mateo sa Peel Tower. Nang inig ang buong katawan ni Griffin, alam niyang dumating na ang sandali ng paghatol. Pero ang iba ay tumingin kay Griffin ng may pagkaawa at tumingin din kay Mateo ng may pagkaawa. Hey! Sa wakas ay hindi na kaya ni Grandmaster Crosswell, di ba? Ngayon, hindi siya ang pumipili sa atin, kundi kung handa ba natin siyang kilalanin bilang master o hindi. Kapag natalo na ang Myriad Treasure Tower, kung gusto ni Grandmaster Crosswell na mapanatili ang kanyang buhay, ang pinakamahusay na paraan ay ang tanggapin kami bilang mga disipulo at kumuha ng suporta mula sa aming mga paksayon upang mapanatili ang kanyang buhay. Kung hindi, malapit na ang pagkawasak ng Heavenly Eagle. Nakakahiya naman kay Brother Griffin. Dahil sa kayabangan ni Grandmaster Crosswell, malamang hindi niya ito pipiliin kahit anong mangyari. Nagtawanan ng lahat habang nagkukwentuhan, dahan-dahang naglakad si Mateo sa harap ng lahat. Griffin, Jacob, nagbibigay galang kay Master Crosswell. Lumuhad sina Griffin at Jacob. Kung tungkol naman sa iba, mayabang ang kanilang mga mukha, at wala silang balak na lumuhad. Huhu, brother yun? Gusto mo pa rin ba siyang kilalanin bilang master hanggang ngayon? Sabi ni Daylan nang may mapanghamak na ngiti. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo habang marahan niyang tiningnan si Daylan at sinabing, ayaw mo ba akong kilalanin bilang iyong Panginoon? Ngumiti si Daylan at sinabing, syempre gusto kitang kilalanin bilang aking Panginoon, ngunit nagbago ang ihip ng kapalaran. Ngayon, dapat ikaw ang nagmamakaawa sa akin na kilalanin kita bilang aking Panginoon, at hindi ako ang nagkusa para tanggapin mo ako. Kumunat ang noo ni Griffin, at sinabi niya sa malamig na boses, Daylan, ang bastos mo. Ang maging kawalang galang kay Master Crosswell. Walang pakialam si Daylan at sinabing, kapatid na Crosswell, baka hindi na niya maprotektahan ang maliit niyang buhay ngayon, bakit ka pa rin nagpapakita ng respeto sa kanya? Hindi ito pinansin ni Mateo. Ngumiti lang siya ng bahagya, ang mga mata ay lumapat sa mukha ng ibang tao, at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, ganoon din ba ang iniisip ninyong lahat? Sa oras na ito, lumabas si Dimitri sa hanay at sinabi kay Mateo habang nakakuyom ang mga kamao, Grandmaster Crosswell, hanggat handa mo akong tanggapin bilang isang disipulo at ay lalaan ang lahat ng iyong atensyon sa pagtuturo sa akin, tiyak na sisiguraduhin ng aking pamilya Lord ang iyong kaligtasan.
Dapat mong malaman, sa likod ng aking pamilya Lord ay ang Heavenly Emperor Dark Time. Isa pang tao, isang 6-star genius, ang nagsabi, Grandmaster Crosswell, ang aking high family ay may malalim na relasyon kay Empyrean Pilljade. Hanggat handa mo akong tanggapin bilang isang disipulo, ang aking high family ay tiyak na magbibigay ng ilang magagandang salita sa harap ni Empyrean Pilljade. Sa kanilang pananaw, lahat sila ngayon ay mga pananggalang na anting-anting ni Mateo. Kahit gaano pa ka-proud si Mateo, nang ahas pa rin ba siyang huwag silang tanggapin bilang mga disipulo? Ang pinakamahusay niyang paraan ngayon ay ang maging Panginoon ng lahat. Tumingin si Mateo kay Demetri nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, Demetri ba ang tawag mo? Pinagsalikop ni Demetri ang kanyang mga kamay at sinabing, Opo, Grandmaster Crosswell. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, pwede kang maliga. 2056. Tumingin si Demetri kay Mateo nang may hindi makapaniwalang mukha. Iniisip pa nga niya na mali ang narinig niya. Sa puntong ito, naligaw pa rin ba siya ni Mateo? Hindi lang si Demetri. Ang iba ay tumingin din kay Mateo nang may gulat na mga mukha. Grandmaster Crosswell, sa tingin ko ay hindi mo pa lubos na nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Kapag natalo na ang Myriad Treasure Tower, sa tingin mo ba ay maaari ka pa ring maging mapayapa at walang inaalala sa Heavenly Eagle Imperial City na ito? Kung wala ang proteksyon ng Myriad Treasure Tower, malamang na sila ang unang tatargetin sa iyo. Sabi ni Demetri nang may malamig na ngiti. Naramdaman niya na kailangang suriin ang kasalukuyang sitwasyon ni Mateo. Kung hindi, maaaring maramdaman ni Mateo na isa pa rin siyang mataas at makapangyarihang Grandmaster. Tumingin si Mateo kay Demetri at mahinahong sinabi, ang dami mong sinabing kalokohan. Sinabihan kitang umalis, hindi mo ba ako narinig? Tumawa si Demetri dahil sa matining galit at sinabing, magaling. Magaling. Sa araw na maging aso ka na naulila, gusto kong makita kung ano ang meron ka para maging ganito ka-arrogant. Sa oras na iyon, huwag mong pagsisisihan. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Demetri at aalis na sana. Teka! Biglang sigaw ni Mateo. Tumigil ang mga yabag ni Demetri. Lumingon siya kay Mateo, ngumiti ng malamig at sinabing, ano? Pinagsisisihan mo ba? Huli na para magsisi ngayon. Nagmukhang tamad si Mateo habang malamig na sinabi, pinapagawa kita, isa. Hindi mo ba ako narinig? Nagbago ang mukha ni Demetri at sinabi niya sa seryosong boses, ikaw. Nangangahas ka bang ipahiya ako? Ako, si Demetri, ay miyembro ng pamilya Lord. Gusto mo bang makipagdigma sa pamilya Lord ko? Naging malamig ang tingin ni Mateo, isang nakakatakot na presyon ang dumampi kay Demetri. Putok. Dahil sa kahit kaunting lakas para lumaban, si Demetri ay direktang natumba sa lupa dahil sa pressure ni Mateo. Sa tabi, ang mga estudyante ni Griffin at ang iba pang mga martial artist ng True God Realm ay nanliit habang nakatingin sa eksenang ito ng may pagkamangha. Walang masabi tungkol sa talento ni Mateo sa alchemy. Nagpatira pa sila ng nakadapa sa paghanga. Pero hindi nila inakalang ganito rin pala kalakas ang martial daw ni Mateo. Kahit na si Demetri ay isang True God Realm, na idinidiin ang kabilang panig sa lupa, at kayang gumalaw dahil lamang sa pressure, hindi nila ito magawa. Hindi mapang-ipong personalidad si Mateo. Kaya kung ayaw nila siyang kilalanin bilang kanilang Panginoon, umalis na lang kayo. Pero itong si Demetri ay masyadong mayabang, ginagamit ang kahit anong uri ng pamilyang luho para pilitin siya ng biglaan. Talaga bang iniisip ni Demetri na madali siyang apihin? Kahit nagawa sa luwad si Mateo, magagalit pa rin siya. Kung ano man ang ikinalulungkot mo, sabihin mo kung ano ang gusto mo sa likod ko. Pero kung sasabihin mo ito sa harap ko, mali ka. Simula ngayon, hanggang sa lumabas ka sa Heavenly Eagle, basta't hayaan mo akong makarinig ng isa pang salitang hindi kailangan, hindi mo na kailangang umalis. Huwag kang magduda kung maglalakas loob ako o hindi. Maaari mo itong subukan, malamig na sabi ni Mateo. Pagkatapos magsalita, binawi ni Mateo ang kanyang aura. Pakiramdam ni Demetri ay parang isang higanting bundok ang lumayo sa kanyang katawan. Pero kahit gaano pa siya ka-arrogant, hindi rin siya nang ahas na isugal ang buhay niya. Nanahimik na lang siya at walang masabi.
Nagsimula siyang gamulong sa lupa, unti-unting lumabas ng lungsod. Tianping, paalisin mo na siya sa lungsod. Kung maglalakas loob pa rin siyang magsalita ng walang kabuluhan, patayin mo na lang siya. Utos ni Mateo sa tabi ni Ning Tianping. Tumawa ng mahina si Ning Tianping at sinabing, "Opo, kamahalan." Tumingin si Ning Tianping kay Dimitri at wala siyang nakitang kahit kaunting pakikiramay. Para maglakas loob na pamwesto sa harap ng kanyang kamahalan, kailangang handa ang isa na sampelan ang kanyang mukha. Hindi man lang naisip ng lalaking ito ang sitwasyon at naglakas loob na umarte. Talagang hindi niya alam ang sinasabi niya. Nang-ahas pa nga ang kanyang kamahalan na habulin si Empyrean Piljade. Kaya ba siya ang kayang lapastanganan mo, isang maliit na Luo Family's Celestial Deity Realm? Parang ganoon na nga ang pagdating ng ninuno ng pamilya mo. Tahimik ang iba na parang mga sikada sa taglamig. Paano pa sila makakapaglakas loob na pamwesto sa harap ni Mateo? Sa pagkakataong ito, dahan-dahang ibinuka muli ni Mateo ang kanyang bibig at sinabing, "Alam kong nararamdaman ninyo na malapit ng mawasak ang Heavenly Eagle at nararamdaman kong dapat ko kayong lahat na kunin bilang mga disipulo upang mapanatili ang aking sarili. Gayunpaman, masyado kayong nag-iisip. Noon, sinabi ko ito ng napakalinaw sa Cloudpil Summit. Kung gusto ninyo akong kilalanin bilang inyong Panginoon, kailangan ninyong dumaan sa paulit-ulit na mga pagsubok. Binigyan ko kayo ng lahat ng pagkakataon, ngunit kayo mismo ang hindi nagmalasakit dito. Kaya, sina Griffin at Jacob ay naiwan. Ang iba ay maaaring tumakbo." Nanginig ang buong katawan ni Griffin, habang nakatingin kay Mateo ng may pagtataka. Si Dalen ay mayroon ding mukhang hindi makapaniwala habang sinasabi niya, "Grandmaster Crosswell, nagkakamali ka ba? Si Griffin ay inapo ni Empyrean Piljade. Tatanggapin mo ba talaga siya bilang disipulo?" Malamig na sabi ni Mateo, "Ano ang mahalaga? Ang labanan ay isang labanan. Ang pagtanggap ng mga disipulo ay pagtanggap ng mga disipulo. Magkaibang bagay ito sa simula pa lang. Kayong lahat ang gustong pagsamahin ang mga ito. Nasabi ko na ito dati, una kong tinitingnan ang karakter ng isang tao kapag tumatanggap ng isang disipulo, pangalawa ang disposisyon, at pangatlo ang talento. Kung si Griffin ay katulad ninyong lahat, kahit na ang kanyang talento ay mas mataas pa sa kalangitan, palalayasin ko rin siya. Pero mas isa siyang alchemist kumpara sa inyong lahat. Ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay ang tanging awesome ninyong lahat." Nanginig ang buong katawan ni Griffin at napaiyak sa sobrang tuwa. Nang marinig niya na humihiwalay na ang Myriad Treasure Tower mula sa Southern Border Alliance, nawalan na ng pag-asa si Griffin. Alam niyang imposibleng tanggapin siya ni Mateo bilang isang disipulo. Sino ang kukuha sa inapo ng kanilang kaaway bilang disipulo? Pero hindi niya kailanman inakala na bibigyan siya ni Mateo ng isang malaking sorpresa. Dong! 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 Yumuko si Griffin ng 3 beses nang magkakasunod kay Mateo at sinabi habang lumuluhan ng pasasalamat, "Master Crosswell, susunod si Griffin sa iyo sa buhay na ito at hindi magbabago hanggang kamatayan." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Maaari mong isuko ang iyong marangal na katayuan at pumunta sa Peel Tower upang maging isang munting Aljo-Ojo. Sapat na ang 10 taon ng pagtitiyaga para makita ang iyong taos-pusong pagtangkilik sa alchemy. Sabi ng iba, hindi kita tatanggapin. Pero, ipapakita ko sa mundo na ang kanyang inapo, ni Piljade, ay tiyak na hihigitin ang kanyang hinalinhan." Matatag ang mukha ni Griffin nang sabihin niya, "Oo." Tiyak na hindi ibibigwin ni Griffin si Master Crosswell. Tumanggaw si Mateo at humarap kay Jacob at sinabing, "Jacob, mula ngayon, ikaw na ang pang-4 na disipulo sa ilalim ko, Mateo. Halika, magbigay galang sa inyong nakatatandang kapatid na apprentice." Sa tabi ni Mateo ay nakatayo sina Bai Chen at Serena. Simula nang pumasok sa Heavenspan World, isang disipulo lang ang kinuha niya, si Bai Chen. Si Serena ang pangalawa. Nagmukhang naiinis si Jacob at lumuhad kay Mateo. Pagkatapos noon, yumuko siya kina Bai Chen, Serena, at Griffin. Walang mag-aakala na ang dalawang disipulong tinanggap ni Mateo sa huli ang siyang magiging unang pwesto at unang pwesto mula sa ibaba para sa Cloudpil Summit. Espesyal ang pagkakakilanlan ni Griffin, kaya walang nag-akala na tatanggapin siya ni Mateo.
Mas lalong hindi kapansin-pansin si Jacob at wala man lang kahit anong pinagmulan. Gayunpaman, ang dalawang taong ito ang pumasok sa pintuan ni Mateo sa huli. Tumingin sina Dylan at ang iba pa sa eksenang ito, na puno ng inggit ang kanilang mga mukha. Sa gabay ni Mateo, malamang na mas mataas ang antas ng alchemy ng dalawang taong ito sa hinaharap. Ngunit pinalampas nila ang pagkakataong ito. Sa mundong ito, wala talagang gamot para sa panghihinayang na maaaring kainin. Tama ang sinabi ni Mateo. Binigyan na niya sila ng pagkakataon, ngunit sila mismo ang hindi ito pinahalagahan. Ang labanan ng Myriad Treasure Tower at Southern Border Alliance ay malamang natatagal ng 10 taon, o kahit ilang dekada kahit gaano pa ito kabilis. At ang panahong ito ay sapat na para maturuan sila ni Mateo ng maraming bagay. Kahit walang nag-akala na mananalo ang Myriad Treasure Tower, naiinggit pa rin sila. Sige, maaari na kayong umalis, malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Dylan at ng iba pa, at sa wakas ay umalis pa rin nang hindi nila kayang gawin ito. Hindi sila nang ahas na suwayan si Mateo. Si Dimitri ang pinakamahusay na halimbawa kung sinuway nila siya. Pagkatapos umalis ng lahat, binuksan ni Mateo ang kanyang bibig at malamig na sinabi, 10 taon kayong nagsaka. May mga ani ba? Yumuko si Griffin bilang pagpupugay at sinabing, sumasagot na guro, malaking tulong ang natanggap ni Griffin. Sinamantala ng mga taong iyon ang pagiging marangal nila at hindi nila pinansin ang pagsasanay na ito. Pero hindi nila alam na si guro pala ang nagtuturo sa atin. Ang salitang, get lost, roll, ay may parehong salita. 2057. Tumingin si Mateo kay Griffin, ang mga mata nito ay nagpapakita ng bahid ng pasasalamat. Ang isang taong hindi, tanga, o, baliw, ay hindi talaga makakaintindi sa kanyang intensyon. Ang mga tinatawag na henyo ay makitid ang pananaw at nakikita lamang ang mga benepisyong nasa harap nila. Ang kanilang mga nagawa sa alchemy ay tiyak na limitado. Buong pagmamalaki nilang sinabing matalino sila, ngunit ang totoo, napakatanga nila. Tanging mga hanggel at baliw lamang sa paningin ng mga taong iyon ang may pusong tunay na nananabik sa Dao. Akala ba ng mga taong iyon ay kayang lutisin ng talento ang lahat? Ito ang pinakakatangang ideya. Kung walang katapusang pagsusumikap, walang matinding paghahangad, at matinding determinasyon, bakit magbubukas sa iyo ang pinto ng dakilang Dao? Sipag at pundasyon lang ang meron ako, ang dalawang salitang ito, kapag nagtuturo ako ng mga disipulo. Kailangan mong tandaan iyan, malamig na sabi ni Mateo. Naging seryoso ang dalawang tao kay Griffin at dali-daling nagsabi, opo, guro. Iisipin ito ng disipulo. Paano hindi masabi ni Mateo ang iniisip ng dalawang tao sa kanilang mga puso? Sabi niya, anong mga shortcut ang mayroon para tahakin ang landas ng Dao? Kung tatanungin mo si Master kung paano makamit ang Dao, ang masasabi lang sa iyo ni Master ay ang Dao ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Ang pagiging mapagpakumbaba ang Dao. Nakita ninyo si Serena na nagniningning sa kaluwalhatian noong Cloudpil Summit, ngunit hindi ninyo alam kung gaano karaming paghihirap at pagsisikap ang ibinuhos niya sa likuran. Kaya, kung gusto ninyong matutunan ang anumang peak alchemy daw mula sa akin, maaari na kayong umalis ngayon. Wala akong ituturo sa inyo. Nagbago ang mukha ng dalawang tao, paulit-ulit na sinasabing hindi sila nangangahas. Ngunit ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Hindi nila maisip ang mga pagsisikap ng senior apprentice na si Sister Serena. Gaano karami ang nakatago sa likod ng kaluwalhatian ng Master? Guro, naiintindihan ng disipulo. Mula ngayon, ibabasura na ng disipulo ang lahat ng pagmamataas at susunod sa tabi ng guro. Hindi sinusubukan ni Griffin na pakalmayan si Mateo. Ang mga salitang iyon ay nagparamdam sa kanya na bigla na lang siyang naliwanagan. At ang 10 taon ng mapait na paglilinang na ito ang nagpalakas din ng loob niya upang mas maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ng guro. Dahil ganoon nga ang nangyari, magsimula ka ulit mula sa ibaba. Para lang. Guro, kayo ni Empyrean Flutterfeather ay aalis na sa Southern Border Alliance sa pagkakataong ito, ayos lang ba talaga? Nag-aalalang sabi ni Griffin. Hindi siya pumapanig kay Mateo, pero si Griffin ay labis na naguguluhan sa mga sandaling iyon.
Tutal, ang isa ay ang kanyang lolo sa tuhod, at ang isa naman ay ang kanyang Panginoon. Hindi man masaktan ay hindi niya nais na makita. Ngumiti si Serena nang marinig iyon at sinabing, masyado niyo ring minamaliit si Master. Maiintindihan niyo rin ang mga sinasabi niya sa lalong madaling panahon. 3 buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Nang madaling araw na ito, isang grupo ng mga tindero ang muling nagtipon sa Cloudpil establishment. Masigla at masiglang sinabi ni Ding Xiao, mga ginoo, hindi tayo nabigong maabot ang inaasahan. Sa loob ng 3 buwan, nakipaglaban tayo sa isang napakagandang digmaan. Sa kasalukuyan, mahigit 70% na ng merkado ng Longwind Great Imperial Capital na ito ang nakontrol na natin. Sa pag-abot sa hakbang na ito ngayon, gaano man kahusay si Zhou Chanyo, wala pa rin siyang kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon. Hahaha. Sa wakas ay maiuulat ko na ang katuparan ng misyon. Siguro hindi na natin kailangan ng 10 taon at tuluyan na nating matatalo ang Myriad Treasure Tower, sabi ni Tindahan Lin habang tumatawa ng malakas. Natatawang sabi ng isa pang tindero, hey, hindi maiiwasan yan. Gaano man kalakas ang Myriad Treasure Tower, gaano man kalakas ang Empyrean Flutter Feather, gaano man kalakas si Mateo, imposible ring maging kapantay ng buong Southern Border Alliance. Ang mga mapagkukunang nasa ating mga kamay, bukod sa mga nag-iisang puwersang iyon, sinasakop natin ang mahigit 50% ng southern border. Kung matatalo tayo ng ganito, makakahanap tayo ng isang piraso ng tofu para patayin ang ating mga sarili. Tumanggaw si Ding Xiao at sinabing, ayon sa balitang nalaman ko, ang mga pinaka-elitistang alchemist sa buong southern border ay natipon na sa likuran, na walang tigil sa pagpino ng mga medicinal pills. Ang mga medicinal pills na ito ay ibibigay sa atin ng walang katapusang daloy. Malapit na tayong umabot sa iba't ibang kabisera ng imperyo gamit ang Longwind Great Imperial Capital bilang pundasyon natin. Nang marinig iyon ng grupo ng mga tindero, hindi nila napigil ang magising ng husto. Hawak ang 70% ng merkado, kaya hindi nakakapagtaka na ang mga tinderong ito ay pawang nag-aalab sa walang hanggang sigasig. Ang mga malalaki at maliliit na paksayo na naruroon ay malamang na hindi bababa sa 40 hanggang 50 sa kabuuan. Ito ay halos kumakatawan sa buong nangungunang paksayo ng southern border. Ang pagkatalo, ang ganitong uri ng termino, ay hindi lilito sa kanilang mga diksyonaryo. Kahit na may mga kahangahangang bagay pa si Mateo, sa kanilang pananaw, para lamang itong nagpapahina sa kanyang maliit na buhay at nagpapaantala ng kaunti sa pagkatalo ng Myriad Treasure Tower. Tama. Hindi ba't sinabi ni Zhou Chanyo na magtataas sila ng presyo? Haha, gusto kong makita kung sino ang pupunta pa rin sa Myriad Treasure Tower para bumili ng mga gamot pagkatapos magtaas ng presyo. Biglang may naisip si Tindahan Lin at sinabi ng may malaking tawa. Masama ang mga bagay-bagay. Masama ang mga bagay-bagay. Hindi pa nawawala ang boses ng tindero na si Lin ng isang katulong ang direktang sumugod sa pasilyo at nagsalita ng may matinding takot. Malamig na sumingot si Ding Xiao at pinagalitan, ano ba yan? Ang dami mong pinagkakaguluhan kahit wala ka namang kwenta, nasaan ang pagiging maayos? Paano pa rin makakaramdam ng pakialam ang alipin na maparusahan? Itinuro ang kabilang panig, tindero Ding, ang gulo. Halos puno na ang Myriad Treasure Tower sa tapat hanggang sa sumabog na ito. Nabaliw na ang mga martial artist na iyon, desperadong nakikipaglaban para makabili ng kanilang mga medicinal pills. Ang mga martial artist na orihinal na nandito sa ating tabi ay tumakbo na papunta sa kanilang tabi ngayon. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Ding Xiao, medyo nagdududa kung mali ba ang narinig niya o hindi. Bakit tatakbo ang mga martial artist na iyon papunta sa Myriad Treasure Tower sa tapat? Ang mga mukha ng kabilang tindero ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanilang paniniwala sa oras na ito ay hindi pangkaraniwang nagkakaisa, na ang aliping ito ay nagsisinungaling. Itinaas ng Myriad Treasure Tower ang presyo ng lahat ng medicinal pills ngayon. Kaya bakit naman mag-aagawan ang mga martial artist para bumili ng kanilang medicinal pills sa kanilang lugar? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Malamig na sabi ni Ding Xiao. Kahit alam niyang hindi maglalakas loob na magsinungaling sa kanya ang aliping ito, hindi pa rin siya makapaniwala.
Mapait ang mukha ng aliping iyon habang sinasabi, Tindero Ding, kahit pahiramin mo pa ng apdo ang hamak na ito, hindi rin maglalakas loob na magsalita ng kalokohan ang hamak na ito. Kumunat ang noo ni Ding Xiao at sinabing, sige. Bilasan natin at tingnan natin. Pagkasabi niya nito, nanguna siya at bumaba ng gusali. Pagdating niya sa bulwagan ng mga manunood, hinarang si Ding Xiao ng ilang tao. Dali-dali siyang nagpalit ng mukha at lumapit para bumati. Ang iilang ito ay pawang mga pangunahing kliyente ng kanilang Cloudpil establishment at hindi dapat sila masaktan. Haha, pinuno ng pamilya Su, pinuno ng pamilya Ren, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Ikinuyom ni Ding Xiao ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi. Ang dalawang taong ito ay tiyak na dalawa sa 5 pangunahing pamilya ng Longwind Great Imperial Capital, ang mga pinuno ng pamilyang Su at pamilyang Ren. Sa loob ng ilang buwang ito, gumamit si Ding Xiao ng napakalaking pagsisikap at pinakawalan ng lahat ng kanyang kakayahan bago inagaw ang mga ito mula sa mga kamay ng Myriad Treasure Tower. Sa kasalukuyan, ang mga gamot na panggamot ng dalawang pangunahing pamilyang ito ay pawang ibinibigay ng kanilang Cloudpil establishment. Ngumiti si Su, ang pinuno ng pamilya, at sinabing, ang pagpunta ni Su ngayon kasama ang nakababatang kapatid na si Ren ay dahil may gusto kaming aipatulong kay Tindahan Ding. Nagmamadaling ngumiti si Ding Xiao at sinabing, madali lang naman. Kayong dalawa ang mga taga-pondo ni Ding, natural lang na ialok ko ang aking serbisyo. Kulang ba ang mga medicinal pills para magamit kamakailan? Walang problema, magpapadala ako agad ng isang batch ng medicinal pills sa mga katulong. Ikinumpas ni Su, ang pinuno ng pamilya, ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan, hindi na kailangan. Sapat na ang mga gamot ng pamilya Su para sa cultivation. Gulat na tanong ni Ding Xiao, kung gayon. Bakit hinanap ng pinuno ng pamilya na si Su ang Ding na ito? Medyo nahihirapang tumingin si Family Head Su kay Family Head Ren. Malinaw na mainitin ang ulo ni Family Head Ren at naiinip na sinabi, ano ang mahirap sabihin? Tindahan Ding, darating sina Ren at Family Head Su sa pagkakataong ito, para wakasan ang kontrata ng ating dalawang pamilya sa Cloudpil establishment. Sa hinaharap tungkol sa mga medicinal pills na ginagamit ng ating dalawang pamilya para sa cultivation, hindi na natin kakailanganing abalahin pa ang Cloudpil establishment. 2058. Ano? Ikaw? Gusto mong wakasan ang kontrata? Nagbago ang ekspresyon ni Ding Xiao, medyo nagdududa kung mali ba ang narinig niya o hindi. Walang halaga ang pagtatapos ng kontrata para sa Cloudpil establishment. Pero para sa pamilya Su at pamilya Ren, isa itong malaking problema. Ngumiti ang pinuno ng pamilya na si Su at sinabing, huwag mong sabihin yan ng hindi maganda. Bumalik ang Su na ito at nakipag-usap sa mga nakatatanda sa angkan ng pamilya at naramdaman niyang masyadong marami ang mga gamot na in-order natin sa ating Cloudpil establishment. Kaya, gaano ba katalino si Ding Xiao? Agad niyang napagtanto na may mali. Maaari kayang ang dalawang magagaling na pamilyang ito ay hinailan ng Myriad Treasure Tower sa tapat. Pero anong klaseng mga kondisyon ang ibinigay ng kabilang panig para mapilitan ang dalawang malalaking pamilyang ito na wakasan ang kontrata ng may panganib na masaktan ang buong Southern Border Alliance? Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang Southern Border Alliance ay dahil bumuo sila ng isang entidad. Pinagbuklod sa mabuti man o masama. Kung may sino mang paksayon na maglalakas loob na saktan sila, maaari nila silang tuluyang pilitin palabas at hindi bigyan ng mga gamot. Ang ganitong uri ng resulta, kahit para sa isang makapangyarihang lungsod tulad ng Longwind Great Imperial Capital, ay napakabigat din para tiisin. Bahagyang naniningkit ang dalawang mata ni Ding Xiao at naging malamig ang kanyang tono nang sabihin niya, Pamilya Su, Pamilya Ren, alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan ng pagtatapos ng kontrata? Ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa ating Southern Border Alliance ay hindi ninyo kayang tiisin. Makapal na ang babala ng mga salitang ito. Nagbago ang mukha ni Family Head Su, pero hindi ganoon kainit ang ulo ni Family Head Ren. Malamig na sumangot siya at sinabing, mang-insulto, tapos mang-insulto. Ano ba ang problema? Sapat na para sa aming Ren family na makipagtulungan sa Myriad Treasure Tower. Dati, naakit kami sa iyo.
Kaya kami nawala ng inisyatibo. Hindi pa nga kayo naaayos ng Ren na ito. Pagkasabi nito, biglang nagbago ang mga mukha ni Ding Xiao at ng grupo ng mga tindero. Isang maliit na pamilyang Ren ba talaga ang may lakas ng loob na mawala ang lahat ng kagandahang asaw sa Southern Border Alliance? Sino ang nagbigay sa kanya ng tiwala? Ang tore ng napakaraming kayamanan. Sa anong batayan? Nang makita ng pinuno ng pamilya na si Su na walang iniwang lugar si pinuno ng pamilya na si Ren para iligtas ang mga gamit, bumontong hininga siya at sinabing, "Tindero Ding, pasensya na talaga. Kung pipiliin mo ang mas maliit sa dalawang kasamaan, hindi na talaga may pagpapatuloy ng pamilya Suko ang pakikipagtulungan sa iyo. Basura lang ang mga gamot mo kumpara sa Myriad Treasure Tower." Column. Pagkatapos magsalita, ikinuyom ni Family Head So ang kanyang mga kamao at dumiretso na umalis. Natural lang na hindi rin magtatagal si Family Head Ren, sinusundan niya si Family Head So at iniwan ang Cloudpill establishment. Nakatayo roon si Ding Xiao, malungkot at pabago bago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Basura. Ilang dosenang paksayon na nagtipon ng mga pinaka-elite na alchemist, ang mga pinong medicinal pills ay tinawag pa palang basura. Hindi matanggap ni Ding Xiao ang katotohanan ito. Gusto niyang sumugod at punitin ang bibig ng pinuno ng pamilya na si Su. Maniniwala ba siya sa ganitong klaseng masamang dahilan? Ito. Anong nangyayari rito? Ano ba talaga ang ginawa ng Myriad Treasure Tower? Matagal nang nawala sa dating kahinahunan ang tindero na si Ling, at baka sa mukha nito ang pagkamangha. Ang iba naman ay may mga tinging takot. Malinaw na hindi sila handa sa biglaang pagbabagong ito. Sino ang mag-aakala na ang kanilang 3 buwang pagsusumikap, ang Myriad Treasure Tower na nagamit lamang isang umaga ay tuluyang nagpabago sa sitwasyon. Gayunpaman, ang dalawang pamilyang ito ni Su at Ren ay simula pa lamang. Kasunod nito, sunod-sunod na grupo ng malalaki at maliliit na paksayon ng pamilya ang talagang dumating upang bumisita at wakasan ang kanilang mga kontrata. Hindi lang ang Cloudpill Establishment, kundi pati na rin ang Tranquil Heart Pavilion, Purple Cloud Establishment, at ang iba pa. Ang mga order na dati nilang pinag-usapan ay halos hindi nagtagumpay sa huling hakbang ngayon. Walang tigil sa loob ng isang buong araw, ginugol nila ito sa gitna ng labis na pagod mula sa labis na trabaho. Hanggang gabi na, nang iharap ang isang serye ng mga gamot sa harap ng mga tindera, saka lang nila nalaman kung bakit tinawag ni Family Head So na basura ang kanilang mga gamot. Ito. Ano ba ang lahat ng mga gamot na ito? Saan nakuha ng Myriad Treasure Tower ang mga formula ng gamot? Para talaga mapino ang napakaraming nakakatakot na gamot. Nang nagsasalita si Tindahan Lin, nanginginig ang buong katawan niya. Buong buhay niya ay tumakbo na siya patawid sa palengke at ngayon lang siya nakatagpo ng ganito kalakas na kaaway. Ang kabilang partido ay hindi gumamit ng anumang paraan ng pamamahala at hindi nangangailangan ng anumang pang-aapak o pagtapak, at hindi rin naman talaga nangangailangan ng sinadyang marketing. Nang mailabas na ang mga medicinal pills, lahat ng kalaban ay direktang nadorog. Ito ay lubos na kalakasan. Hindi nito kailangan ng napakaraming magarbong pamamaraan. Tulad ng isang Empyrean powerhouse na nakikipag-ugnayan sa isang True God realm, anong mga pukana o intriga ang kailangan nilang gamitin? Hindi talaga kailangan ng isa ang ganoong bagay. Isang malakas na sampal lang ang ibinato, na direktang nagdurog sa kanilang lahat. Dapat ito ang evolved na bersyon ng Buddha Jade Pill, di ba? Ito ang evolved na bersyon ng Chaos Origin 1 Breath Pill. Diyos ko! Halos lahat ng karaniwang medicinal pill sa merkado ay may evolved na bersyon. Mapait na ngiti ang sinabi ng isang tindero, sila. Direkta nilang pinaunlad ang mga gamot na pampagaling sa isang panahon. Kung ikukumpara sa mga gamot na ito, ang atin ay talagang basura. Ito. Paano pa rin tayo makakalaban? Kahit na may ilang daang grupo pa tayong nagtutulungan, hindi rin tayo makakalaban ng Myriad Treasure Tower. Ang ganitong klaseng kalaban ay wala sa parehong antas. Ang walang hanggang sigla mula umaga ay matagal nang nawala ng walang bakas. Ang mga tinderong ito ay tila mga talong na tinamaan ng hamog na nagyelo, hindi man lang makabangon.
Kung pagsasamahin ang 6 na dakilang banal na lupain ng bundok kasama ang ilang dosenang pangunahing paksayon, napakatagal na panahon ng masusing pagpaplano, isa itong biro. Bumantong hininga ng bahagya si Ding Xiao at sinabing, hindi pa natin kayang impluwensyahan ang bagay na ito. Mas mabuting iwan na lang natin ito sa mga Panginoon para sila na ang bahala. Masyadong malakas ang ating kalaban. Pakiramdam ng kasalukuyang si Ding Xiao ay parang nawawasak ang lahat ng pag-asa. Buong buhay niya siyang lumubog at bumangon, at nakipagpalitan ng suntok sa hindi mabilang na malalakas na kalaban noon. Masasabing umuusbong siyang matagumpay sa bawat labanan. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Kahit makipag-cross ng espada sa ganitong klaseng kalaban, wala talagang pagkakataon ng isang tao. Ramdam niya na tila mayroong isang higanting anino sa likod ng Myriad Treasure Tower na nagmamanipula sa digmaang ito. Ang taong iyon ay si Mateo, Grandmaster Crosswell. Sa harap ni Grandmaster Crosswell, pakiramdam ni Ding Xiao ay isa lamang siyang bata. Kahit gaano ka pa kagaling lumaban gamit ang mga magarbong galaw, hindi ka pa rin sineryoso ng kabilang panig. Kahit sinabi niyang iwanan na lang ito sa iba't ibang Panginoon ng pasalita, sa totoo lang, naunawaan ni Ding Xiao sa kanyang puso na sa digmaang ito, tuluyan ng natalo ang Southern Border Alliance. Kahit na ang 6 na Great Grandmasters ang nagtulungan, hindi pa rin nila napigilan ang ganitong uri ng pagbaba ng antas. Maliban na lang kung magtulungan sila at uminom ng mas maraming mas advanced na medicinal pills. Maliban na lang. Paano naging posible iyon? Kahit kumilos ang medicine ancestor, baka hindi rin niya magawa. Isang masamang balita ang sunod-sunod na lumipad patungong Cloudfield Great Imperial Capital na parang mga piraso ng papel. Hindi maibebenta ang lahat ng medicinal pills ng Longwind Great Imperial Capital's Cloudfield Establishment at hindi na namin kayang tustusan ang aming mga gastusin. Hinihiling ng tindero na si Ding na umalis na sa Longwind Great Imperial Capital. Nabangkarote na ang Cloudfield Establishment ng Lingyon Great Imperial Capital. Hinihiling ng tindero na umatras siya. Ang Tranquil Heart Pavilion ng Autumn Day Great Imperial Capital ay nagsara na. Hinihiling ng tindero na si Feng na umatras. Sa bulwagan ng mga manunood, malungkot ang ekspresyon ni Empyrean Piljade hanggang sa halos tumulo na ito ng tubig. Sa mga impormasyong ito, maraming lugar ang hindi teritoryo ng Myriad Treasure Tower, kundi teritoryo ng 6 na dakilang banal na lupain. Para bang bumukas ang Myriad Treasure Tower sa buong malalaking kabisera ng imperyo ng Southern Border sa isang iglap lamang. Bukod pa rito, napakaikling oras lang ang ginamit nila at ginawa nilang gumuho ang Southern Border Alliance na parang dinudurog na mga tuyong dahon. Masyadong dominante ang mga bagong medicinal pills ng Myriad Treasure Tower. Hanggat hindi tanga ang isang tao, tiyak na pipiliin nila ang mga medicinal pills ng Myriad Treasure Tower. Paano kung tumaas ang mga presyo? Kahit tumaas pa ito ng 20% sa presyo, ang cost performance ng medicinal pills ng Myriad Treasure Tower ay mas mataas pa rin ng malaki kaysa sa mga ordinaryong medicinal pills. Wala nang kapanapanabik na digmaang ito. 2059. TT ito. Paano nangyari ito? Kapatid na Piljade, huwag mo kaming iwanang mamatay ng mag-isa. Si Mateo. Siguradong naghihiganti siya sa amin. Habang naririnig ang sunod-sunod na balita, tila nawala ng malay si Empyrean Proudcloud. Ang Southern Border Alliance ay talagang natalo sa loob lamang ng kalahating buwan. Lalo na ang kanyang teritoryo, nakakagulat na isa na itong lugar na labis na naapektuhan. Nagbigay pa nga ng 3% na diskwento ang Myriad Treasure Tower sa kanyang teritoryo. Bukod pa rito, napakarami ng mga medicinal pills. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay talagang hindi makikita sa ibang lugar. Dahil sa ngayon, ang mga medicinal pills ng Myriad Treasure Tower ay lubhang hinahanap-hanap. Kahit na tumaas pa ang presyo nito ng 20%, mahirap pa ring maghanap ng kahit isang tableta. Bagamat handa ng husto ang Myriad Treasure Tower sa pagkakataong ito, hindi nila kayang harapin ang malataib na mga martial artist. Kahit gaano pa karami ang mga medicinal pills, imposibleng matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng martial artists. Tutal, napakaraming martial artist at kakaunti ang mga alchemist.
Kaya naman, halos dinurog na ng Myriad Treasure Tower ang teritoryo ni Empyrean Proudcloud. Hindi na kayang magpatuloy sa pag-operate ang kanyang mga tindahan ng gamot. Kahit ang isang bulag ay masasabi ring sinasadyang pigilin ng Myriad Treasure Tower at ni Mateo si Empyrean Proudcloud. Kumunat ang noo ni Empyrean Pilljade, at malamig na sumangot, paano ka namin ililigtas? Hindi na kayang iligtas ng ating anim na dakilang banal na lupain ang ating mga sarili ngayon, at umaasa pa rin kayo na ililigtas namin kayo. Hindi nyo ba narinig? Kanina lang, tuluyan nang bumagsak ang East Fence Great Imperial Capital at naging teritoryo na ng Myriad Treasure Tower. Ang East Fence Great Imperial Capital ay isang napakahalagang Great Imperial Capital sa mga kamay ni Empyrean Pilljade. Ang katayuan nito ay katulad ng sa Longwind Great Imperial Capital ng Myriad Treasure Tower. Maging ang East Fence Great Imperial Capital ay nahulog sa kamay ng mga kaaway, maiisip kung gaano kadelikado ang kasalukuyang sitwasyon. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Empyrean Wenlan na sabihin, Proudcloud, ang lakas pa ng loob mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin sana lilito ang ganitong sitwasyon. Noon, kung ibaba mo ang ulo mo kay Mateo, paano tayo mapapasok sa ganito kalaking gulo? Labis din ang kanyang kapahamakan dahil sa kanyang mga pagkatalo, at masama ang kanyang kalooban. Nang makitang tumalon palabas si Empyrean Proudcloud, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pagputok. Galit na sabi ni Empyrean Proudcloud, Wenlan, binabaril mo ba ako sa ganitong oras? Noon, sino ba yung hamampas ng kamao niya sa mesa at sumigaw ng bravo, at nagsabi pang gusto nilang makahati sa nasamsam? Ikaw. Natigilan si Empyrean Wenlan, ngunit hindi niya nagawang pabulaanan si Empyrean Proudcloud. Nang umatras si Mateo mula sa Southern Border Alliance, pumalakpak at naghiyawan si Empyrean Wenlan ng oras na iyon. Bukod pa rito, noong una, dahil sa mukha, nahihiya siyang gumawa ng hakbang para lumunin ang teritoryo ni Mateo. Pero kalaunan, inabot na nga niya ang kanyang mga kamay sa teritoryo ni Mateo. Tama na. Galit na sigaw ni Empyrean Pilljade at sinabing, ano ang silbi ng pakikipagtalo ngayon? Kung may oras ka, bakit hindi mo isipin kung paano natin maisasalbo ang ating posisyon sa pababang estadong ito? Sabi ni Empyrean Windrider, sa ngayon, hindi lang problema ng pagkatalo ang problema. Para sa operasyon sa pagkakataong ito, halos na-mobilize na namin ang lahat ng piling alchemist ng Southern Border at pinino ang malalaking batch ng mga medicinal pills. Kung hindi maibebenta ang mga medicinal pills na ito, mabubulok ang mga ito sa loob ng mga bodega. Sinabi rin ni Empyrean Blazing Sun ng may seryosong muka, iba ang panahon ngayon kumpara noon. Hanggat maayos na naiimbak ang mga medicinal pills, mabibili ang mga ito. Pero ang mga medicinal pills na ito na inilabas ni Mateo ay kumalat na sa buong Southern Border. Kapag naging conventional medicinal pills na sila, hindi na mabibili ang ating mga medicinal pills. Bumantong hininga ng bahagya si Empyrean Lumen at sinabing, pinilit ko kayong lahat noon pero ayaw niyong makinig. Ngayon, huli na para magsisi. Natahimik ang iba. Binalaan sila noon ni Empyrean Lumen, sinasabing napakalalim ng pag-unawa ni Mateo sa alchemy daw, kaya hindi problema ang paglikha ng iba't ibang uri ng bagong formula ng tableta. Pero walang naniwala. Labis pa rin ang pagkagulat ni Empyrean Lumen sa kanyang puso. Akala niya ay mataas na ang tingin niya kay Mateo. Hindi niya inaasahan na ang pagganap ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa sandaling lumitaw ang mga medicinal pills na ito, parang mga martial artist na naglilinis ng kanilang mga utak, na nagdulot ng pangkalahatang reorganisasyon sa buong mundo ng alchemy ng Southern Border. Para sa 6 na dakilang banal na lupain, ang dagok ay malapit ng maging kapwa-pahamak. Lumingon si Empyrean Pilljade, at ibinukan niya ang kanyang bibig at sinabing, ngayong dumating na ito sa puntong ito, wala na tayong magagawa. Utusin mo sa lahat ng tindahan ng gamot na ibaba ang presyo ng mga gamot ng kalahati. Kung hindi talaga ito epektibo, ibaba ito sa 40%, 30%. Dahil hindi natin sila matatalo sa kalidad, gagamitin natin ang presyo para pilitin silang mapunta sa alanganin. Matatalo ba ng isang tao lang ang napakalaking Southern Border Alliance? Kung gayon, hindi ba't lahat tayo ay magiging katatawanan?
Nang marinig ang mga salita ni Empyrean Pilljade, nang inag ang isip ng ibang tao. Mas mabuti nang mawala ng kaunti kaysa sa nabubulok na mga gamot sa bodega. Masyadong malakas ang ginamit ng Southern Border Alliance sa pagkakataong ito. Ang minsanang pagpino ng mga medicinal pills ay halos sapat na para maibenta ng iba't ibang pangunahing paksayo ng hanggang 10 taon. Ngunit ang ganitong uri ng pamamaraan ay isang tipikal na halimbawa ng pananakit sa iba ng walang pakinabang. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Sa puntong ito, wala nang pakialam ang mga mabibigat na ito kung ito ay walang hiya o hindi. Sa makatuwid, isang matagal at mabangis na labanan ang naganap sa pagitan ng Southern Border Alliance at ng Myriad Treasure Tower. Ang mga medicinal pills ng Myriad Treasure Tower ay tunay ngang walang kapantay sa ilalim ng kalangitan, na nagpapasigla sa pangunawa ng lahat ng martial artist. Sa sandaling mailabas ang mahigit 10 uri ng medicinal pills, agad itong kumalat sa buong Southern Border na may matataas na papuri. Sa kabaligtaran, ang mga gamot ng Southern Border Alliance ay masyadong pangit. Gayunpaman, hindi maiwasang hindi sila mahiyain. Kung ang Myriad Treasure Tower ay nagbebenta ng kanilang mga medicinal pills para sa 100,000 high-grade Divine Essence Stones, ang Southern Border Alliance ay nagbebenta lamang ng sa kanila para sa 50 o kahit 30,000 high-grade Divine Essence Stones. Kaakit-akit pa rin ito sa ilang mga low-level martial artists. Sa loob ng ilang panahon, parehong partido ay natigilan doon. Ang labanang ito ng pagsisid ay tumagal hanggang sa ika-5 taon. Sa wakas, ang balanse ay nasira ng isang serye ng mga balita. Una, lumabas si Empyrean Claudius mula sa kanyang pag-iisa at inanunsyo na sasali sa kampo ng Myriad Treasure Tower. Ang pangalawang balita, ang sinaunang pamilya ng Blaze, apelyido ni Bolton sa last video natin ay Blaze, at 7 dakilang sinaunang pamilya na nag-iisa ay parehong nag-anunsyo na sasali sa kampo ng Myriad Treasure Tower. Bagamat isang naglalakbay na magsasaka si Empyrean Claudius, hindi pa rin maaaring maliitin ang mga puwersang nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Matapos makalabas sa pag-iisa sa pagkakataong ito, nakalusot siya sa kalahating hakbang na kaharian ng mga ninuno. Ang ganitong uri ng lakas ay isang tugatog na pag-iral kahit na inilagay sa buong Southern Border. Walang nang-ahas na baliwalain siya. At ang pagdaragdag ng Blaze at iba pang sinaunang pamilya ang nagbigay sa Southern Border Alliance ng pinakamatinding dagok. Ang 7 dakilang sinaunang pamilya, bawat pamilya ay isang sinaunang pamilya sa antas ng Mount. Tay ng mundo ng alchemy ng Southern Border. Ang kanilang lakas ay hindi pa rin natatalo sa 7 dakilang banal na lupain. Dahil sa kanilang suporta, ang lakas ng Myriad Treasure Tower ay agad na lumakas ng husto. Para sa Myriad Treasure Tower, ang pinakamahalaga ay ang problema ng mga mapagkukunan. Tutal, mahirap para sa 2 kamao na lumaban sa 4 na kamay. Ngunit bagamat hindi kilala ang mga nagtatagong sinaunang pamilyang ito, malaki ang impluwensya nila sa mga tuntunin ng yaman. Dahil sa ganitong uri ng kumpiyansa, ang Myriad Treasure Tower ay hindi natakot na makipaglaban sa isang matagalang digmaan. Babaan mo ang presyo mo, gusto kong makita kung hanggang kailan mo magagawa yan. Nang umabot ito sa ika-8 taon, sa wakas ay nagsimulang bumagsak ang Southern Border Alliance. Una, hindi nakayanan ng isang pangkat ng mga katamtaman at maliliit na paksayon ang pagkaantala at nagsimulang magsara ng paisa-isa. Ang mga yamang hawak nila ay masyadong kulang kumpara sa mga pinakamataas na banal na lupain na iyon. Kasunod noon, unti-unting nalugi ang ilang paksayon ng mga Grandmaster. Kalaunan, maging ang isang malaking puwersa tulad ng Cloudpill Establishment ay nagsimulang hindi na rin makatagal. Sa ika-9 na taon, natatakpan ng maitim na ulap ang City Lord Manor ng Cloudpill Great Imperial Capital. Baka sa mukha ng lahat ng mga mayayamang tao ang pagkapagod at kawalan ng kakayahan. Kapatid na Pilljade, hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, ang buong Southern Border ay magiging teritoryo ng Myriad Treasure Tower. Malungkot na sabi ni Empyrean Remote Knight. Oo, ang digmaang ito ay isang walang hanggang hukay. Kung patuloy tayong magpapatuloy, ang mga mapagkukunang naipon natin sa mahabang panahon ay mauubos lahat. Halos umiiyak na ang isa pang Empyrean. 2060
Sa mga makapangyarihang empirya na naroon, alin ang hindi gaanong mayaman? Sa daan-daang libong taon na ito, ang Southern Border Alliance ay nagmonopolyo sa mahigit 70% ng buong merkado ng mga gamot sa Southern Border. Ang kayamanang naipon ay walang pantay. Kahit gaano pa karami, hindi rin sila makakakain sa isang walang kalalimang hukay. Bukod dito, bagamat malaki ang kanilang negosyo, ang karamihan sa kanilang kinita ay kailangang ibigay sa makalangit na emperador na si Bodimandas. Kung wala ang proteksyon ng mga Heavenly Emperor, wala silang halaga. Tulad ng Myriad Treasure Tower, dahil mismo sa ang kanilang likod ay nakapatong sa Heavenly Emperor Myriad Treasure kaya nagkaroon ng kumpiyansa si Flutterfeather na makawala mula sa Southern Border Alliance. Kung hindi, bakit naman lalaban ang mga taong ito sa anong trade war laban kay Empyrean Flutterfeather? Direkta nilang tatawagin ang isang grupo ng mga powerhouse ng Empyrean at wawasakin ang Myriad Treasure Tower. Sa loob ng mahigit 9 na taon, nakaramdam ang mga taong ito ng matinding pagod. Ang pakikipaglaban sa isang digmaang hindi kailanman maaaring manalo ay walang kahulugan. Lalo na ang Empyrean Claudius at ang 7 magagaling at nagtatagong sinaunang pamilya na gumagawa ng hakbang ay nagdulot ng mas matinding dagok sa kanila. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Empyrean Pilljade, at nagngalit ang kanyang mga ngipin sa puot at sinabing, "Sampayin mo talaga ang lahat." Hindi ko inaasahan na sila pala ang nagpasimula ng 7 magagaling at mapagisang pamilya nang hindi ko namamalayan. Talagang sira sa isang galaw. Bumantong hininga si Empyrean Blazing Sun at sinabing, napakalakas ng mga chips sa kanilang mga kamay. Kahit para sa 7 malalaki at nagtatagong sinaunang pamilya, imposibleng hindi sila maantig kapag nakita nila ang mga medicinal pills na ito. Tutal, kumakatawan iyon sa lakas. Napakalakas ng kapangyarihan ng mga tabletang panggamot. Kaya pa nitong lumikha ng isang dakilang sinaunang pamilya sa loob lamang ng ilang libong taon. Tulad ng Heavenly Eagle Imperial City, ang mga celestial deities ay nasa lahat ng dako na sa loob lamang ng ilang daang taon batay lamang kay Mateo. Naaalala noong kakapasok lang ni Mateo sa Heavenly Eagle noon, ang kanilang mga powerhouse sa celestial deity realm ay 2 tao lamang. Ito ang kapangyarihan ng mga tabletang panggamot. Ang Myriad Treasure Tower na naglalabas ng napakaraming mahahalagang gamot ng sabay-sabay, paanong hindi maaalis ang mga nagtatagong sinaunang pamilya? Hay nako, ngayon na dumating na sa puntong ito, wala nang silbi ang pagsasabi pa. Sa tingin ko, mas mabuting ibaba na natin ang ating mga ulo sa Myriad Treasure Tower. Bumantong hininga si Empyrean Windrider at sinabing, siya at si Empyrean Lumen ay matalik na magkaibigan. Noon, hinimok siya ni Empyrean Lumen na huwag makialam sa magulong sitwasyong ito. Ngunit sa harap ng napakalaking kita, nabigo pa rin si Empyrean Windrider na pigilan sa huli. Siyempre, ang mas mahalaga ay hindi siya lubos na naniniwala na ang isang maliit na Mateo ay kayang baguhin ang kalangitan sa buong Southern Border. Pero ngayon, isang walang awang sampal ang ibinigay sa kanya ng realidad. Talagang nagbago ang kalangitan sa Southern Border. Dahil sa digmaang ito, ang Southern Border Alliance ay dumanas ng malaking pagkawala ng sigla. Sa hinaharap, tanging ang Myriad Treasure Tower lamang ang kanilang maaasahan para sa direksyon. Sabay-sabay na sinaksak ng mga salita ni Empyrean Windrider ang lahat. Pababa ng ulo, ang dawang salitang ito ay isang bagay na lagi nilang sinasabi ngunit hindi nila punanggahasang sabihin. Sino sa mga naroon ang hindi mahahalagang tao na nagpang-inig sa Southern Border ng tapokan nila ang kanilang mga paa? Ang pagsasabi ng pagyuko ng kanilang mga ulo, ang ganitong uri ng parirala, ay sumisimbolo ng kahihiyan. Sa totoo lang, paano nila hindi masasabi na matagal nang wala ng pag-asa ang digmaang ito? Ang nagtulak sa kanila hanggang ngayon ay ang mukha. Pagpatay ng 1,000 kalaban, pagkawala ng 800 sa sarili mong puwersa. Mas gugustuhin pa nilang magdulot ng kapwa pagkawasak sa magkabilang panig gamit ang Myriad Treasure Tower kaysa yumuko. Pero, hanggang ngayon, kinailangan pa rin nilang yumuko sa huli. Hindi maaari. Pinag-isa ng ating Southern Border Alliance ang mundo ng alchemy ng Southern Border, pero ngayon, kailangan nating yumuko sa Myriad Treasure Tower. Sa hinaharap, sino pa rin ang magmamataas sa ating Southern Border Alliance?
Si Empyrean Proudcloud ang unang lumabas para tumutol. Siyempre, sinabi niya ito ng may matinding diwa ng katwiran, ngunit alam ng lahat ang kanyang binabalak. Ang mga salitang sinabi niya rin ang siyang pinaka-nakakabahala sa lahat. Tahimik ang lahat at hindi nagsalita. Nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Empyrean Pilljade. Matapos manahimik ng matagal, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinabing, Proudcloud, ikaw ang may gawa ng bagay na ito, kaya pumunta ka sa Myriad Treasure Tower at yumuko para aminin ang iyong pagkakamali. Bukod pa rito, nakabatang kapatid na Windrider, ang buong awtoridad sa negosasyon kasama ang Myriad Treasure Tower ay ibibigay sa iyo. Tandaan, kami ang umaamin ng pagkatalo sa Myriad Treasure Tower, at hindi ang umaamin ng pagkatalo kay Mateo. Nang marinig iyon ni Empyrean Proudcloud, agad na namula ang kanyang mukha, isang pakiramdam ng kahihiyan ang agad na bumukal sa kanyang puso. Ito ang ginawa ni Empyrean Pilljade na pagsasakripisyo sa mga kabalyero para mailigtas ang reyna. Ayaw ni Empyrean Proudcloud, ngunit wala siyang pagpipilian. Humiwalay sa Southern Border Alliance. May ganitong tiwala si Mateo, ngunit siya, si Proudcloud, ay wala. Kapag humiwalay siya sa Southern Border Alliance, ang kalalabasan niya ay lulunukin ng lahat ng naruroon hanggang sa wala nang matitira kahit na latak. Sa ika-10 taon ng mabangis na labanan, sa wakas ay yumuko ang Southern Border Alliance at tinanggap ang pagkatalo sa Myriad Treasure Tower. Sa araw na ito, nagdala si Empyrean Windrider ng isang grupo ng mga makapangyarihang Empyrean at pumunta sa Lustrous Gold Great Imperial Capital upang makipagnegosasyon kay Empyrean Flutterfeather. Ngunit isinabit ang mga ito ni Empyrean Flutterfeather upang matuyo ng hanggang 1 buwan. Sa isang pavilion sa kalagitnaan ng Cloud Dream Mountain, ilang mga figure ang kasalukuyang umiinom at masayang nagkukwentuhan. Isang matandang lasenggo ang walang humpay na pumupuri, masarap na alak. Tunay na masarap na alak. Karapat-dapat sa titulong Grandmaster si Little Friend Crosswell, ang pag-inom nitong dreamlike wine ay parang pagkalunod sa panaginip. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung magugustuhan ito ni Brother Blaze, uutusan ko ang mga tao na magdala ng ilang tangke mamaya. Pero hindi madaling gawin ang alak na ito. Hindi rin naman kayang maglabas ng marami ang Crosswell na ito. Nagliwanag ang mga mata ng matanda nang marinig iyon at masayang nagtanong, totoo ba ito? Ngumiti si Mateo at sinabing, maaari pa rin bang lokohin nitong si Crosswell, kapatid na Blaze? Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, kung gayon, hindi magiging magalang sa iyo ang Empyrean na ito. Ang matandang lalaking ito ay si Bolton Blaze, ang alchemy master ng Blaze Ancient Family, na ang lakas ng alchemy ay halos umaabot sa Grand Completion Dow Realm. Medyo hindi lang talaga kilala ang pamilyang Blaze, kaya hindi ito kilala ng mga tagalabas. Nang makita ng iba ang sitwasyon, isa-isa rin silang humingi ng dreamlike wine kay Mateo. Natural lamang na isa-isa silang binigyan ni Mateo ng kasiyahan. Ang dreamlike wine ay tunay ngang napakasarap. Kahit ang mga taong ayaw uminom ng alak ay gustong-gusto rin ito kaya't hindi nila matiis na mahiwalay dito. Malaki ang naitulong ng 7 dakilang sinaunang pamilya sa Myriad Treasure Tower sa pagkakataong ito, natural lang na hindi na nagbigay si Mateo ng maliliit na regalo bilang kapalit. Nakaramdam din si Empyrean Flutterfeather ng pabago-bagong emosyon sa isang panig. Bago pa man magsimula ang digmaan, hindi niya rin inakala na sa loob lamang ng 10 taon, napayuko ng Myriad Treasure Tower ang Southern Border Alliance na parang hanging tumatakip sa mga nalalaglag na dahon. Ang una niyang plano ay para sa Myriad Treasure Tower na magkaroon ng matibay na pundasyon sa ilalim ng atake ng Southern Border Alliance. Ito na ang pinakamataas niyang tinatayang resulta. Sino ang mag-aakala na ang mga formula ng tableta na inilabas ni Mateo ay direktang kumalat sa buong Southern Border, at ang mga formula ay napilitang palayasin ang 7 dakilang sinaunang pamilya na palaging nag-iisa. Ang 7 dakilang sinaunang pamilyang ito ay hindi ang Myriad Treasure Tower na makikiusap sa kanila ng paisa-isa, kundi sila ang nagkusa na lumapit at magmakaawa. Ang pang-akit ng mga formula ng Pildores na ito ay talagang napakalaki. Noong panahong iyon, nang matagpuan ng 7 dakilang sinaunang pamilyang ito ang Myriad Treasure Tower, sinabi ni Empyrean Flutterfeather na ang mga formula ng Pildores na ito ay kay Mateo.
Tumanggi silang maniwala anuman ang mangyari at inakala nilang pinahahalagahan ng Myriad Treasure Tower ang sarili nilang lumang Wallis. Kalaunan, hindi nakumbinsi sina Blaze at ang iba pa kaya hinamon nila si Mateo at natalo sila ni Mateo hanggang sa sila ay bumalik na may malaking pagkatalo. Noon lamang sila naniwala na ang mga formula ng tableta ay kay Mateo. Gayunpaman, ito rin ay pakikipagkaibigan pagkatapos ng isang away. Sa ngayon, si Blaze at ang 7 dakilang sinaunang pamilya ay may pinakamalaking paggalang kay Mateo at magkaibigan na sila sa kabila ng pagkakaiba ng edad. Sa pagsasama-sama ng 7 dakilang sinaunang pamilya, ang Southern Border Alliance ay naging masyadong mahina upang makayanan ang kompetisyon. Pagkatapos ng 3 beses na pag-inom, humadjejek si Bolton Blaze at sinabi kay Mateo, na kababatang kapatid na Crosswell, hey, ang pagkakaibigan natin ay pagkakaibigan, ang negosyo ay negosyo. Mukhang yumuko na ang Southern Border Alliance, hindi ba dapat magkabisa na rin ang kasunduan natin? Tumawa si Mateo at sinabing, nababalisa talaga si Kuya Blaze. Kuripot ba itong si Crosswell? Ipapakita ko agad ang mga formula ng tableta. Pagkatapos magsalita, kumuha si Mateo ng isang kumpol ng mga jade slip at ipinamahagi ang mga ito sa 7 kinatawan ng dakilang sinaunang pamilya. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.